Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1095101. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Papatayin ko kayong lahat. Ang galit na boses ni Demigod Ferocity ay narinig mula sa kanilang likuran. Boom! Ang Demigod Ferocity ay naglabas ng isang madilim na mabigat na dilaw na ilaw. Ito ang kapangyarihan ng kanyang Little World Projection, at naging sanhi ito ng pagdilim ng langit at lupa habang bumababa ang isang mabigat at malakas na puwersa. Hu! Agad ding inilabas ni Kane ang kanyang Little World Projection, at nagsimulang kumalat ang isang golden-green na liwanag mula sa kanyang Little World habang ito ay lumaban sa Little World ni Demigod Ferocity. Weng! Agad na isinaaktibo ni Francis ang kanyang perpektong Blood Devil Sun Bloodline at Sacred Lightning Body upang harangan ang epekto nitong nakakatakot na Little World Projection. Si Angelica, Godfrey, at Sacred Lord Myriad Forms, na abala pa rin sa pagkontrol sa Evil Death in Spirit Array, ay may mas mahinang pisikal na katawan. Gayunpaman, protektado sila ng array, kaya hindi masyadong malaki ang epekto sa kanila. Mamatay. Pinandilatan ng Demigod Ferocity si Francis na may galit na mga mata. Sa wakas ay naunawaan niya na si Francis ang kritikal na tao sa grupo dahil siya ang nagbibigay ng halos lahat ng utos. Kay Ferocity / Sa pagkakataong ito, mas lumakas ang atake ni Demigod Ferocity sa tulong ng kanyang munting mundo. Boom! Weng weng! Isang madilim na pulang alon ng liwanag na tila kayang sirain ang anumang bagay at lahat ay durog patungo kay Francis. Bahagyang nanginig ang katawan ni Kane nang makita niya ang isang mapang wasak na suntok. Kay silang 18 palms. Agad na ginamit ni Kane ang kanyang bloodline power at itinulak ang higit sa 100 ginintoang palad. Hu! 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 Ang malalalim na gininto ang palad ay nagpaikot-ikot sa hangin sa paligid ng pag-atake ni Demigod Ferocity, na nagpapababa sa bilis at kapangyarihan ng madilim na pulang alon ng liwanag. Kuya Francis! Agad na tumawag si Angelica. Kahit na si Francis ay may substandard na God Shield, malamang na hindi niya mapipigilan ang nakakatakot na pag-atake ni Demigod Ferocity. Ang mga puso ng Sacred King Darkscreen at Godfrey ay dumikit. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang boses ni Francis ay umalangaw-ngaw sa isipan ng lahat. Atakihin ng Demigod Ferocity ng buong lakas. Ngayon humanda. Ano? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lahat sa hindi makapaniwala. Ang pag-atake ni Demigod Ferocity ay malapit nang makarating kay Francis, ngunit sinasabi niya sa kanila na gamitin ang pagkakataong ito para salakayin ang Demigod Ferocity. May paraan kaya si Francis para pigilan ang napakalakas na suntok ng isang demigod. Hu! Itinaas muli ni Francis ang Golden Punch Shield habang hinarap niya ang pag-atake ni Demigod Ferocity. Weng! Isang kulay dugo na kristal na perlas ang lumitaw sa kamay ni Francis, at isang gininto ang pulang banal na liwanag ang bumaril mula rito patungo sa Golden Punch Shield. Ang kulay dugo na kristal na perlas na ito ay ang Blood God Crystal na nakuha niya mula sa kulay dugo na lawa noong kakapasok lang niya sa God Corps. Ilang sandali ang nakalipas, biglang naalala ni Francis na, kahit na wala siyang divine power sa sarili niyang katawan, magagamit niya ang divine power mula sa mga panlabas na bagay. Boom! Nagsimulang tumunog ang mga dagindong mula sa berdeng tansong kalasag habang ang isang malaking pulang ulo ng hayop ay nabuo sa hangin at tinakpan si Francis. Ang pinakamataas na aura na ito na yumanig sa langit at lupa ay ang aura ng banal na kapangyarihan. Paano ito posible? Kahit ang brat na iyon ay may banal na kapangyarihan. Natigilan si Demigod Ferocity at hindi makapaniwala. Si Kane ay may banal na kapangyarihan dahil siya ay dating demigod, at si Godfrey ay nagmana ng kapangyarihan ng Evil God. Habang nabigla si Demigod Ferocity, kinokontrol ng Sacred King Darkscreen ang Evil in Death Spirit Array, at inatake ng higanting skeletal ghost monster ang Demigod Ferocity. Hinawakan ni Godfrey ang Black Array flag at walang pag-aalinlangan na ibinuhos ang tipak ng kanyang Evil God Divine Power dito. Isang bulaklak na kulay dugo ang lumiwanag sa paligid ng katawan ng skeletal ghost monster.
Kasabay nito, isinaaktibo ni Cain ang kanyang bloodline at sinuntok gamit ang kanyang magkabilang kamao habang inilalagay niya ang kapangyarihan ng kanyang layunin. Mga kamao na nanginginig sa langit at lupa. Ginamit ni Cain ang isa sa mga pamatay na galaw ng sky-shaking fists at nagpakawala ng makikinang na sinag ng gintong liwanag. Ang mga fist light na ito ay tila nagsanib sa isa habang lahat sila ay lumapag malapit sa demigod ferocity. Sa kabilang banda, ang higanting madilim na pulang alon ng liwanag ay dumapo sa pulang halimaw na ulo sa paligid ni Francis at malapit nang maputol ang pulang hayop na ulo. Napakalakas. Inasahan ito ni Francis. Kahit na ginamit niya ang divine power, hindi ito sapat para pigilan ang pag-atake ni demigod ferocity. Earth Lightning Sacred Armor. Sacred Lightning Protection. Agad na ginamit ni Francis ang kanyang Wind Lightning Technique at Sacred Lightning Body para gamitin ang dalawang makapangyarihang defensive secret technique. Ang Earth Lightning Sacred Armor ay isang skill na nagmula sa 9th level ng Wind Lightning Technique. Weng! Isang madilim na dilaw na sacred power ang lumitaw sa paligid ni Francis at agad na bumuo ng armor ng Wind Lightning na nagbigay ng matinding pressure. Kasabay nito, pinagsama ni Francis ang kanyang Earth of Wind Lightning at physical na sacred power, at lumitaw ang isang golden white barrier ng kidlat sa paligid ni Francis. Basag! Ang madilim na pulang alon ng liwanag ay bumagsak sa depensa ng Golden Punch Shield at dumapo sa dalawang defensive secret technique ni Francis. Boom! Ang figure ni Francis ay napaatras ng 1 milya at malakas na bumagsak sa mga kristal na dingding. Kasabay nito, ang all-out offense mula kay Cain at ang Evil Death in Spirit Array ay dumapo sa demigod ferocity. Humanda ka! Agad na umungal ng malakas ang Sacred King Dark Screen. Tumango si Godfrey, Angelica, at Sacred Lord Myriad Forms. Weng! Isang mapanganib na aura ang nagsimulang mabuo sa Evil Death in Spirit Array. Tinanggap ng Black Skeletal Ghost Monster sa array ang kapangyarihan mula sa 4 na controllers at nagsimulang lumaki. Pumutok. Pagkatapos ay ibinato nila ang kanilang array flag sa demigod ferocity. Tinakpin ng buong hanay ang demigod ferocity habang ang higanting skeleton ay tumalon sa demigod ferocity at sumabog. Si Godfrey, Cain, at ang kumpanya ay umatras na. Boom! Isang sabog ng itim na liwanag ang lumipad sa bawat direksyon, at naglalaman ito ng iba't ibang kapangyarihan na maaaring magwasak sa langit at lupa. Arg! Ang sigaw ni demigod ferocity ay umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat mula sa malayo. Hindi pa tapos. Sa di kalayuan, si Francis ay napuno ng dugo habang hinihila niya pabalik ang isang bowstring. Wengziz! Ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay lumabas sa Lightning Soul Body ni Francis. Ipinalibot din niya ang divine power sa loob ng Blood God Crystal. Beng whoosh! Isang higanting escarlate gintong araw ang bumaril sa hangin patungo sa gitna ng pagsabog na sinundan ng isang bagyo ng pagkawasak. Boom! Isang nakakatakot na bagyo na naglalaman ng mga elemento ng metal at kidlat kasabay ng aura ng divine power ang nagdulot ng pangalawang pagsabog. Tumakbo. Nagsimulang tumakbo ang lahat matapos mabaril ang replica na God-slaying arrow. Maraming anyo ng mundo ng Wind Lightning. Agad na binago ng Sacred Lord Myriad Forms ang mga elemento ng langit at lupa. Kinokontrol ni na Francis at Sacred Lord Myriad Forms ang mga elemento ng hangin at kidlat habang pinangunahan nila sina Godfrey, Angelica, at ang Sacred Lords of Black Screen Corner upang mabilis na umatras. Napakabilis ng Sacred King Dark Screen at Cain. Mas mabilis pa sila kaysa kay Francis, na lubhang nasugatan. Hanggat nakatakas sila sa isang tiyak na distansya, ang paglaban ng mga kristal na pader na ito ay magiging lubhang mahirap para sa demigod ferocity na mahanap sila muli. Sapat na iyon para harapin ng matandang undead na iyon. Si Cain ay tumawa ng tame time bago tumingin kay Francis ng mataimtim. Ang dahilan kung bakit kaya nilang masaktan ng husto ang demigod ferocity at makatakas ay dahil sa mga nakatagong card ni Francis. Tulad ng inaasahan ng isang pag-atake mula sa isang demigod. Nalaman ni Francis na, kahit na ginagamit niya ang kanyang Wood of Wind Lightning, halos hindi na gumagaling ang kanyang mga sugat. Whoosh! Isang maraming kulay na likido ang lumitaw sa kamay ni Francis. Gulo! Gulo!
Uminom si Francis ng isang bote ng 100 Origin Sacred Honey, at isang dalisay at banal na aura ang agad na kumalat sa kanyang katawan, sa kanyang mga paa, at sa wakas, sa kanyang kaluluwa. Weng weng. Ipinalibot ni Francis ang Wood of Wind Lightning, pinapataas ang rate ng paggaling para sa kanyang mga pinsala. Matapos buksan ang kanyang mga mata, nakita ni Francis na ang iba ay nakatingin sa kanya. Senior Hanford, iyon ba ang 100 Origin Sacred Honey? Isang Sacred Lord mula sa Black Screen Corner ang lumunok. Kailangang malaman ng isang tao na ang 100 Origin Sacred Honey ay nagpapataas ng pagkakataong makapasok sa Mystic Light Realm, at ito ay lubhang kapakipakinabang para sa estado ng pag-iral, kaluluwa, at Mystic Light Sacred Power ng Sacred Lord. Gayunpaman, gumamit si Francis ng napakamahal na mapagkukunan para lang pagalingin ang kanyang sarili. Hinahangaan ko ang pagganap ni Senior Hanford ngayon lang. Sabi ng isa pang Sacred Lord mula sa Black Screen Corner. Noong una ay kinasusuklaman nila si Francis sa pagsisikap na hilahin sila pababa kasama niya, ngunit talagang nagawa ni Francis na masaktan ng husto ang isang hindi makatao na demigod at makatakas. Binago nito ang kanilang mga saloobin kay Francis. Sa isang kuweba sa loob ng bangkay ng Diyos, nagsimulang magpahinga ang grupo ni Francis at ang grupo ng Sacred King Dark Screen. Halos lahat ay pagod na pagod pagkatapos ng labanan. Sa loob ng Misty Spatial World, ginamit ni Francis ang Soul Recovery Divine Technique at Wood of Wind Lightning para mabawi ang mga pinsala sa kanyang kaluluwa at katawan. Isang dilaw na prutas na natatakpan ng kristal ang lumitaw sa kamay ni Francis. Ito ay isang prutas mula sa mga baging na nakuha ng maliit na ang magnanakaw para kay Francis. Pahiram ako ng armas mo. Sinabi ni Francis sa maliit na ang magnanakaw na nagpapahinga sa tabi niya. Ang kristal sa prutas ay napakatigas, at hindi ito kayang sirain ni Francis. Gayunpaman, sa katotohanan, gusto lang ni Francis na makita ang maikling itim na talim na nakuha ng maliit na ang magnanakaw. Miyaw miyaw. Ang munting ang magnanakaw ay napakatalino at alam niya kung ano talaga ang gustong gawin ni Francis, ngunit ibinigay pa rin nito ang maikling itim na talam. Maingat na siniyasat ni Francis ang talam, na mukhang napaka-normal at walang aura. Weng! Ibinuhos ni Francis ang kanyang Mystic Light Sacred Power sa maikling itim na blade ngunit wala siyang nakitang reaksyon. Miyaw miyaw! Ang maliit na ang magnanakaw ay tumalon sa balikat ni Francis at nagsimulang iwagayway ang mga paa nito sa paligid. Hindi ko magagamit. Divine Weapon. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Francis. Kung hindi dahil sa katotohanang nakita niya ang maliit na ang magnanakaw na naputol ang matigas na kristal, hindi maniniwala si Francis sa sinabi ng maliit na ang magnanakaw ang normal na itim na talam sa mga kamay ni Francis ay isang maalamat na banal na sandata. Kailangang malaman ng isang tao na walang tunay na banal na sandata ang lumitaw sa Continent Zone dati. Ding! Ding! Hinawakan ni Francis ang mixing itim na talim at tinapik ang dilaw na prutas, na naging sanhi ng pagkasira ng isang layer ng kristal. Ganito kalakas kahit hindi na-activate. Naniniwala si Francis na ito ay isang tunay na banal na sandata. Ibibigay ko ito sa iyo. Tulungan mo akong alisin ang lahat ng kristal sa prutas. Inilibot ni Francis ang kanyang mga mata sa maliit na ang magnanakaw bago ihagis ang prutas at maikling itim na talim sa maliit na ang magnanakaw. Noong una, napakasaya ni Francis na tinulungan siya ng maliit na ang magnanakaw na makakuha ng prutas, ngunit ngayon napagtanto niya na ang munting ang magnanakaw ay nagbigay sa sarili ng isang banal na sandata. Gaano man kahalaga ang prutas na ito, tiyak na hindi ito magiging kasing halaga ng isang maalamat na banal na sandata. Miyaw miyaw. Ang munting ang magnanakaw ay puno ng mga ngiti habang naglalakad ito patungo kay Francis at sinubukang kunin ang kanyang mabuting panig. Hu! Inabot ng munting ang magnanakaw ang bibig nito at naglabas ng dalawa pang prutas. Napalitan ng gulat ang ekspresyon ni Francis habang pinupulot niya ang dalawang prutas na ito. Sila ay talagang mga bunga mula sa mga baging. Tinitigan ni Francis ang tiyan ng maliit na magnanakaw na pusa. Gusto niya talagang hiwain ang munting ang magnanakaw at tingnan kung may iba pang kayamanan sa loob. Miyaw miyaw.
Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tila alam kung ano ang iniisip ni Francis at agad na nagsimulang ipaliwanag na ang dalawang prutas na ito ay nakuha dahil ito ay nauubos sa huling sandali at tiyak na mayroon lamang silang dalawa. 1096. Si Francis ay mayroon na ngayong 3 prutas. Ang kanilang mga kulay ay ayon sa pagkakabanggit ay dilaw, asul, at ginto. Isinasantibi si Francis o anumang iba pang maagang yugto ng Sacred Lord, ang layunin na nakapaloob sa mga prutas na ito ay lubhang kaakit-akit sa kahit na mga demigod. Ang mga prutas na ito ay naglalaman din ng pinagmumulan ng purong banal na kapangyarihan na lumampas sa banal na kapangyarihan na kinokontrol ng mga demigod. Masasabi ng isa kung gaano kabihira ang mga prutas na ito mula sa kung gaano katindi ang labanan sa pagitan ng demigod Withered Breath at demigod Arcane Void. Dahil sa lahat kaya hindi nasisipsip ni Francis ang mga prutas na ito sa kanyang kasalukuyang yugto. Ang mga normal na Sacred Lord na hindi nag-iingat ay nawala ng malay dahil lang sa sobrang lapit sa mga baging. Kung si Francis ay nangahas na kumain ng padalos-dalos na prutas, ito ay kapareho ng pagpapakamatay. Ibinigay ni Francis ang 3 prutas sa maliit na pas ang magnanakaw at pinabutas ito ng maliit na butas sa ibabaw ng kristal. Sure! Isang kulay dugong kristal na perlas ang lumitaw sa kamay ni Francis. Ito ang Blood God Crystal. Kung hindi dahil sa banal na kapangyarihan sa loob ng Blood God Crystal na ito, hindi sana maharangan ni Francis ang pag-atake ni Demigod Ferocity kanina. Si Francis ay mayroon ng isa pang God Crystal sa kanyang Little World of Illusions, ngunit kung kahit ang Blood God Crystal na naglalaman ng bloodline ng God Corpse ay hindi nagawang harangan ang pag-atake ni Demigod Ferocity, kung gayon ang divine power ng normal na God Crystals ay malamang na mas malala pa. Bagamat nabuo ang God Crystals mula sa kapangyarihan ng isang tunay na Diyos, hindi sila puro banal na kapangyarihan. Naglalaman din sila ng malaking halaga ng kakanyahan ng Heaven-Earth. Bilang karagdagan, si Francis ay maaari lamang magpalipat-lipat ng banal na kapangyarihan sa labas. Hindi niya talaga magagamit ito sa kanyang sarili at maipamalas ang tunay na kapangyarihan nito. Maaaring gamitin ni Godfrey ang banal na kapangyarihan dahil sa patnubay at tulong ng Evil God Mental Thought Body samantalang magagawa ito ni Cain dahil mayroon na siyang demigod intent at ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Ay! Bumantong hininga si Francis. Siya ang orihinal na nagplano ng pag-absorb ng divine power sa loob ng Blood God Crystal at ginamit ito mismo, ngunit sa hitsura nito, ang paggamit ng divine power ay hindi kasing dali ng iniisip niya. Higit pa rito, itong Blood God Crystal ay naglalaman din ng bloodline power, at ang halaga ng bloodline power na ito ay hindi mas mababa sa divine power. Siguro magagamit ko ang Blood God Crystal sa ganitong paraan. Biglang kumislap ang mga mata ni Francis habang nag-iisip ng magandang ideya. Maaari kong gamitin ang kapangyarihan ng bloodline sa loob ng Blood God Crystal para gumawa ng pangalawang clone. Sabi ni Francis na may kagalakan at pagtataka. Ang katawan ng kanyang unang clone ay nabuo mula sa spiritual flesh Snow Jade Lotus Root, kaya ito ay medyo mababa. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ni Hanford Wang ng napakaraming oras para maglinang. Ang spiritual flesh Snow Jade Lotuses ay hindi na kasing halaga dahil sa kasalukuyang antas ni Francis. Ngayong kumpleto na ang ikalawang antas ng soul splitting technique at nakuha na niya ang Eyes of Myriad Forms, ang kailangan lang niyang isaalang-alang para sa kanyang pangalawang soul clone ay ang katawan. Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay, at isang malaking halaga ng kulay dugo na likido ang lumitaw sa harap ni Francis mula sa Misty Spatial World. Ang kulay dugong likido ay naglalaman din ng Blood Crystal Yao Spirit na hindi pa ganap na lumalaki. Ayon sa pandaman ni Francis, itong Blood Crystal Yao Spirit ay mayroon ng kapangyarihan ng isang hari. Kung pagsasamahin ko ang hindi kumpletong Blood Crystal Yao Spirit na ito sa kulay dugo na likidong ito at gagamitin ang Blood God Crystal bilang pinagmumula ng enerhiya, marahil ay makakalikha ako ng isang malakas at kakaibang katawan. Si Francis ay labis na nasasabik, at ang kanyang puso ay nagsimulang manginig. Ang kulay dugo na likidong ito, ang Blood Crystal Yao Spirit, at ang Blood God Crystal ay lahat ay naglalaman ng tipak ng bloodline na kapangyarihan ng bangkay ng Diyos. Kung pinalaki ng maayos, si Francis ay makakalikha pa ng isang katawan na naglalaman ng bloodline ng Giant God Race.
Kailangang malaman ng isang tao na ang Giant God Race ay nasa ika-15 na ranggo sa 10,000 Ancient Races, isang nakakatakot na lahi na mas mataas pa kaysa sa Spiritual Race. Ang katawan ni Hanford Wang ay maraming beses na mas mahina. Siyempre, ito ay ideya lamang ni Francis. Hindi niya alam kung talagang magtagumpay ito o hindi. Kailangan kong mangalap ng ilang mapagkukunan at kumpirmahin kung magagawa ba ito o hindi. Nagsimulang mag-isip si Francis. Hindi niya naintindihan ang anumang wastong clone secret techniques, kaya kakaunti ang karanasan sa aspeto ng paggawa ng ganoong high-level na clone. Kaya, kailangan niyang iwanan ito sa ngayon. Pagkatapos ay sinimulan ni Francis na pagsamahin at dagdagan ang kanyang paglilinang. Sure. Ilang mahalagang mapagkukunan na nakuha niya sa bangkay ng Diyos ang lumitaw sa kamay ni Francis. Bukod sa epekto ng mga halamang gamot mismo, lahat sila ay naglalaman ng malakas na pinagmumula ng Yuan Qi at aura ng 10,000 Ancient Races. Ginamit ni Francis ang 10,000 Divine Thoughts Technique at nagsimulang maunawaan ang 5 Elemental Wind Lightning Technique at Golden Kun Sacred Lightning Body sa parehong oras. Ang enerhiya na nasa loob ng mga halamang gamot ay lubhang kapaki-pakinabang sa katawan ni Francis at sa kanyang perpektong bloodline ng Blood Devil Son. Malapit nang maabot ng aking Earth of Wind Lightning ang mga huling yugto, at ang aking Golden Kun Sacred Lightning Body ay malapit ng pagsamasamahin sa unang bahagi ng ika-6 na antas. Masaya si Francis. Nakipaglaban siya sa mga nangungunang eksperto ng parehong Lord Dynasties mula nang pumasok siya sa bangkay ng Diyos, at nakakain siya ng maraming mahalagang mapagkukunan mula sa bangkay ng Diyos. Nagbigay daan ito kay Francis na ganap na pagsamahin ang kanyang pundasyon at palakasin din ito. Si Francis ay nakakuha din ng malaking halaga ng intent mula sa higanteng pulang kristal na baging. Ang labanan sa Demigod Ferocity ay nagbigay daan din kay Francis na lubos na maunawaan ang layunin ng langit at lupa. Ang kapangyarihan ng kanyang soul intent ay nadalisay at nadalisay din. Gayunpaman, ang pakikipaglaban sa Demigod Ferocity ay masyadong maikli at mapanganib, kaya hindi nang ahas si Francis na gamitin ang layunin ng isang demigod para sanayin ang kanyang sarili. Kaya, kinopya na lang niya sa kanyang kaliwang mata ang tanawin ng pakikipaglaban sa Demigod Ferocity. Whoosh! Ang huling naisip ni Francis ay pumasok sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Mayroong ilang mga mapagkukunan na kino-duplicate ni Francis sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata bukod sa ulo ng demigod. Ang mga imahe sa loob ng dimensyon ng kanyang God Eye ay biglang naging tanawin niya at ng kanyang mga kaibigan na nakikipaglaban sa Demigod Ferocity. Ang tanawin sa loob ng kanyang kaliwang mata ay lubos na makatotohanan, at lalakas lamang ito kapag lumakas ang eye intent ni Francis. Maging si Francis, na may malinaw na pag-iisip at malakas na layunin, ay nadama na ang lahat sa paligid niya ay totoo. Para siyang bumalik sa panahong kinakalaban niya si Demigod Ferocity. Gayunpaman, walang pakiramdam ng pagkaapurahan o panganib sa pagkakataong ito. Kalmadong nasuri ni Francis ang mga kakayahan at paggamit ng kapangyarihan ni Demigod Ferocity ng napakahusay. Ang mga demigod ay may perpektong kontrol sa kanilang kapangyarihan. Maaari nilang gamitin ang kapangyarihan ng labas ng mundo at pagsamahin ito sa kanilang sariling mga pag-atake. Patuloy na ni-replay ni Francis ang tanawin ng bawat pag-aaway ni Demigod Ferocity at siniyasat ang kapangyarihan na ipinatawag ni Demigod Ferocity sa bawat aksyon. Ito ay katulad ng isang demigod na personal na gumaganap at nagtuturo kay Francis kung paano nila ginamit ang kanilang soul intent at kapangyarihan. Ang kaalaman at kasanayan ni Francis ay nagsimula ng mabilis na tumaas. Makalipas ang isang araw, sa loob ng Misty Spatial World. Weng! Ang Earth of Wind Lightning na nakapaligid kay Francis ay biglang naglabas ng snow white light na nagradiated ng invisible force field. Ang aking Earth of Wind Lightning ay sa wakas ay umabot na sa mga huling yugto. Ang kamalayan ni Francis ay umalis sa sukat ng kanyang kaliwang mata at bumalik sa kanyang katawan. Ang aking banal na katawan ng kidlat ay pinagsama-sama rin, kaya maaari kong subukang makapasok sa susunod na yugto anumang sandali ngayon. Naramdaman ni Francis ang mga pagbabago sa kanyang katawan at ginamit ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Ang pangunahing focus niya ay sa dimensyon ng kanyang God ay para matuto mula sa Demigod Ferocity. Sa makatuwid, ang mga pangunahing pagpapabuti ni Francis ay sa aktwal na labanan at layunin.
Sa aking kasalukuyang lakas, magagawa kong labanan ang mga normal na Sacred Kings kahit na hindi gumagamit ng Tribulation Lightning Eye Flames. Si Francis ay puno ng mga ngiti. Nakakaloka na ang nakuha niya sa bangkay ng Diyos. Bagamat ang paglalakbay ay puno ng mga panganib, kung si Francis ay nanatili sa Hall of Gods at pumasok lamang sa pag-iisa, magiging imposibleng gumawa ng ganoong kabilas na mga pagpapabuti kahit na mayroon siyang kakayahan sa pagkopya ng kanyang kaliwang mata na maaaring lumikha ng walang katapusang mga mapagkukunan. Gayunpaman, ang oras ay masikip ngayon, kaya kahit na si Francis ay may maraming mapagkukunan, wala siyang anumang oras upang ipasok ang pangunawa. Whoosh! Ang figure ni Francis ay lumitaw sa labas ng mundo. Si Angelica ay natatakpan ng isang layer ng kapangyarihan mula sa kanyang little world, ngunit ramdam pa rin ni Francis ang pagdagsa ng malakas na mystic light sacred power mula dito. Weng Hu. Ang mga lilang apoy sa paligid ni Angelica ay kumalat, at tila siya ay naging isang perpektong nagyayelong diyosa ng jade mula sa isang banal na kaharian. Kuya Francis. Si Angelica ay may ngiti sa kanyang mukha. Naabot mo na ang mga huling yugto ng Mystic Light Realm. Nakita ni Francis ang kasalukuyang cultivation ni Angelica sa isang sulyap, at tumanggo si Angelica ng kanyang ulo ng nakangiti. Huminga ng malamig si Francis. Ang bloodline ng spiritual race ay talagang karapat-dapat na maging ika-19 na ranggo sa 10,000 sinaunang lahi. Kahit si Francis ay walang ganoong kabilas na bilis ng paglilinang. Sa kabilang banda, kamakailan lamang ay naging Sacred King si Cain, ngunit nagawa rin niya maging pamilyar ang kanyang sarili sa kapangyarihan sa kanyang katawan at nakakuha ng ilang malakas na lihim na diskarte. Para kay Godfrey, ganap niyang pinagsama-sama ang kanyang lakas sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm, at nagpalabas siya ng nakakatakot na masamang kapangyarihan na nagpang-inig sa puso ng isang tao. Francis, salamat sa iyo, nadagdagan ang lakas ko. Nakangiting sabi ng Sacred King Darkscreen. Malinaw na marami ang nakuha ng Sacred King Darkscreen mula sa labanan laban sa Demigod Ferocity, at malaking tulong ito sa kanya kapag sinubukan niyang makapasok sa Heavenly Divine Realm. Kung hindi dahil kay Francis, ang Sacred King Darkscreen ay hindi maglalakas loob na labanan ang Demigod Ferocity ng direkta. Kung ganoon ay maghanda na tayo. Baka wala nang matira kung huli tayong dumating. Nakangiting sabi ni Francis, at tinapos ng lahat ang kanilang sesyon ng cultivation at tumungo sa direksyon ng ulo. Nararamdaman nila ang aura ng banal na kapangyarihan mula sa mga dingding na kristal na lumalakas habang papalapit sila. Mas marami rin silang nakilalang grupo sa daan, kabilang ang mga hindi tao. Gayunpaman, kung ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng dalawang grupo ay hindi masyadong halata, ang dalawang Lord Dynasties ay hindi madaling mag-atake sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat, ang pagkuha ng kapalaran sa loob ng bangkay ng Diyos ay ang pinakamahalagang bagay ngayon. Ang landas na dinareanan ng grupo ay nagsimulang lumawak, at ito ay naging isang walang katapusang landas. Ang lahat ng iba pang mga grupo na patungo sa ulo ng bangkay ng Diyos ay nagsimulang magtipon sa malawak na landas na ito. Nandito na tayo. Isang masamang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Godfrey, at ang lahat ay nagsimulang bumagal. Sa dulo ng walang katapusang kristal na landas na ito ay isang malawak na sukat na naglalaman ng mga wasak na kristal. Ang lahat ng mga eksperto ng parehong Lord Dynasties ay naroroon, nakakalat sa paligid ng mga guho ng kristal. 1097. Sa loob ng isang kuweba sa kanang bahagi ng dimensyon ng kristal, ang mga ekspresyon ng Sacred King Feather Spirit, Sacred King Green Light, at Sacred King Mubay ay nanginginig habang nakatingin sila sa mga taong kalalabas lang sa bakana ng higanteng pathway na hindi makapaniwala. Francis, Godfrey, Angelica, at Cain din. Natigilan ng Sacred King Green Light. Paano sila makakarating dito? Natarante ang Sacred King Feather Spirit, at sumabog ang kanyang isipan. Hinahabol ng isang hindi taong demigod si Francis at ang kumpanya, kaya paano naging posible para sa kanila na lumitaw dito? Ano ito? Isang matandang boses ang umalangaw-ngaw mula sa kailaliman ng kuweba. Sa pag-uulat kay Grand Elder Taichi, nakita ng junior na ito na si Francis at ang kumpanya ay hinahabol ng isang hindi taong demigod ng maaga at nagulat na lang sa katotohanang narito si Francis. Agad na sumagot ang Sacred King Feather Spirit. Alam ni Demigod Taichi ang ninuno ng Sacred King Feather Spirit.
Kung hindi dahil sa katotohanang si Demigod Taichi ay sumuporta sa Sacred King Feather Spirit ng maraming beses, hindi sana aabot ang huli sa kanyang kasalukuyang yugto. Ang Sacred King Feather Spirit ay hindi nang ahas na banggitin ang alitan sa pagitan nila ni Francis dahil ang lahat ng iyon ay wala sa paningin ng isang demigod. Gayunpaman, pagkatapos magsalita ng Sacred King Feather Spirit, ang mga ekspresyon ng lahat ng miyembro ng Grand Imperial Hall sa loob ng Crystal Cave ay nagbago habang sila ay nag-scan out gamit ang kanilang Divine Sense. Iyan ay Sacred King Darkscreen at Kane. Isang Sacred King mula sa Grand Imperial Hall ang nagsalita, at lahat ng iba mula sa Grand Imperial Hall ay agad na naunawaan kung bakit si Francis at ang kumpanya ay nakatakas mula sa isang demigod. Siguradong dahil sa tulong nila Kane at ng grupo mula sa Black Screen Corner. Bilang karagdagan, sa oras na ito, ang mga aura ni Kane at ng Sacred King Darkscreen ay mas malakas kaysa dati. Malinaw na napansin ni Francis ang Grand Imperial Hall sa malawak na daanan. Hindi tayo dapat atakihin ng Grand Imperial Hall. Naramdaman ni Francis na may kakaiba. Naglakas loob si Francis na gawin ang anuman at lahat basta't wala siyang gagawin sa mga demigod ng Grand Imperial Hall. Ang Grand Imperial Hall ay ang pinuno ng Great Gunlord Dynasty. Ang kanilang bawat pagkilos ay makaakit ng mga kalapit na puwersa at grupo ng tao. Ang Divine Senses ay sunod-sunod na tumangay sa mga kuweba at mga guho sa malapit. Siyempre, karamihan sa kanila ay nakatutok sa mga miyembro ng Black Screen Corner at Kane. Ang Black Screen Corner ay isang neutral na puwersa, kaya maraming puwersa at grupo ng Great Gunlord Dynasty ang gustong makipagtulungan sa kanila. Para kay Kane, siya ay isang nabuhay na demigod. Ang balita tungkol dito ay kumalat na sa parehong Lord Dynasties matagal na ang nakalipas, kaya maraming puwersa ang gustong sumama kay Kane. Sa isang tiyak na pagkasira, ang Demigod Dark Ocean at ang Sacred Lord Demonic Abyss mula sa Nine Darkness Palace ay tumingin kay Francis. Paano ito posible? Bulalas ng Sacred King Earth Ghost. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Demigod Dark Ocean at magsasalita na sana siya. Boom! Isang malakas na layunin ng yumanig sa langit at lupa nang bigla itong kumalat sa malawak na landas. Ang mga grupo ng magkabilang Lord Dynasties ay tumindig at hindi makagalaw habang nakatingin sila sa divine figure na lumulutang sa kalangitan. Demigod Ferocity. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis. Matandang undead, nasa likod ka talaga namin. Tumawa si Kane. Umiling ang Sacred King Darkscreen at pinangunahan ang mga miyembro ng Black Screen Corner na pumasok sa malawak na dimensyon sa unahan. Mamatay. Galit na galit si Demigod Ferocity, at ang kanyang buhok ay umihip sa hangin habang siya ay naging isang madilim na dilaw na sinag ng liwanag at sumugod patungo kay Francis at kasama. Agad na tinungol ni na Francis, Godfrey, at ang kumpanya ang dimensyon sa harap nila at sa kanan. Sumakay si Demigod Ferocity sa dimensyon, kaagad na dumating bago si Francis, at naghanda sa pag-atake. Bastos ka! Isang dagindong ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng kuweba kung saan matatagpuan ang Grand Imperial Hall. Tumahimik ang buong dimensyon nang kumalat ang tense na aura. Pinasikip nito ang puso ng mga normal na Sacred Lords, at hindi man lang sila ng ahas na huminga. Kasabay nito, isang mabigat na layunin ang dumaan patungo sa Demigod Ferocity. Hu! Ang dagindong ay pumasok sa kaluluwa ni Demigod Ferocity at itinulak pabalik ang kanyang grand intent. Sunod-sunod na lumitaw ang mga surge ng malalakas na aura mula sa kanang bahagi ng dimensyon. Nanginig ang puso ni Demigod Ferocity, at sa wakas ay binawi niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Halika rito! Isang malamig na boses ang narinig mula sa isang kuweba sa kaliwang bahagi ng dimensyon. Agad na napalingon dito ang Demigod Ferocity. Ito ay ang teritoryo ng Dark Moon Lord Dynasty. Ngumiti si Francis at ang kumpanya at nagpatuloy sa pagsulong. Ang dahilan kung bakit sila naglakas loob na kumilos ng walang pakialam ay dahil sigurado sila na hindi sila mapapatay ni Demigod Ferocity dito. Ang dalawang Lord Dynasties ay kinuha bawat isa sa isang bahagi ng malawak na dimensyon. Kung ang Demigod Ferocity ay pumasok sa teritoryo ng Great Gunlord Dynasty at pinatay si Francis at ang kumpanya, saan pupunta ang mukha ng Grand Imperial Hall? Paano nila magagawang mamuno sa Panginoong Dinastiya?
Gayunpaman, nangangahulugan din ito na ang puwersa ng parehong Lord Dynasties ay naaakit sa grupo ni Francis at sa grupo ng Sacred King Darkscreen. Ano ang nangyari sa pagitan nila ni Demigod Ferocity para sa isang hindi taong demigod na labis na kinasusuklaman sila? Ang isang malakas na elder na tao mula sa isang 3-star power ay naguguluhan. Nakahanap si Francis at ang kumpanya sa isang random na sulok at huminto habang ang grupo ni Sacred King Darkscreen ay umalis sa grupo ni Francis at nagtungo sa mga panloob na rehiyon. Napag-usapan na ito ng dalawang panig nang magsimula silang magtungo sa ulo ng bangkay ng Diyos. Sinabi ni Francis na hindi siya makikipagtulungan sa anumang iba pang puwersa, na nangangahulugan na ang pagtutulungan ng Sacred King Darkscreen at Francis ay natapos na. Sina Francis, Kane, at kumpanya ay nagtipon, pagkatapos ay naglagay ng harang sa kanilang paligid. Gayunpaman, bago sila makapagsalita, isang hindi kanais-nais na bisita ang lumitaw sa labas ng hadlang. Iniimbitahan ka ni Francis, ang Grand Elder ng Nine Darkness Palace. Binigyan ng Sacred Lord Demonic Abyss si Francis ng masalimuot na tingin. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay ang isang beses na direktang umatake sa Hall of Gods. Naniniwala siya na makakapaghiganti siya sa susunod na makita niya si Francis, ngunit sa sandaling ito, bahagyang natakot siya kay Francis. Nine Darkness Palace. Bumagsak ang puso ni Francis. Hindi niya akalain na ang Grand Elder ng Nine Darkness Palace ay magiging napakadirekta at susubukang kumilos sa sandaling makita siya. Kung si Francis ay pumasok sa teritoryo ng Nine Darkness Palace at napatay ng Demigod Dark Ocean, ang huli ay makakahanap ng anumang random na dahilan upang pagtakpan ito. Halos imposible para sa isang hindi taong demigod na pumatay ng isang tao sa ngayon, ngunit napakasimple para sa isang tao na demigod na pumatay ng isang tao na sagradong Panginoon. Habang iniisip ni Francis kung paano ito lulutasin, isang maliwanag at matandang boses ang tumunog mula sa isang kuweba. Gustong makilala ng Grand Elder ng Tonner family ang Little Friend Hanford. Isang matanda na may pulang buhok na may puting damit sa kuweba ang nagpakita ng isang mainit na ngiti. Ang Tonner family. Tumigil ang ekspresyon ni Francis habang nakatingin sa pinanggalingan ng boses. Noong nakipag-ugnayan siya sa Tonner family noong huling pagkakataon, pinadala nila si Harlot kasama niya at sinubukan silang gawing mag-asawa, ngunit walang nagawa si Francis at umalis na lang mag-isa. Ang orihinal na akala ni Francis na ang Tonner family ay magagalit doon, o hindi bababa sa hindi magiging kasing saya nila ngayon. Ang panghihimasok ng Tonner family sa sandaling ito ay nagulat kay Francis. Ang nagsalita ay ang lolo ni Harlot, ang Grand Elder ng Tonner family Sacred King Scarlet Sun. Naging pangit ang ekspresyon ng Demigod Dark Ocean sa teritoryo ng Nine Darkness Palace. Bumalik ka. Nag-message ang Demigod Dark Ocean sa Sacred Lord Demonic Abyss. Dahil may sinabi na ang Tonner family, kahit na sinubukan niyang imbitahan si Francis, wala silang magagawa kay Francis. Bagamat ang Nine Darkness Palace at ang Tonner family ay parehong pinakamataas na 3-star forces, malinaw na mas maganda ang relasyon ng Tonner family sa Grand Imperial Hall. Maaaring pumunta si Little Friend Hanford sa Tonner family. Nagpakita ng magandang performance ang Sacred Lord Demonic Abyss sa ibabaw at umalis. Lahat ng mga eksperto at puwersa ng parehong Lord Dynasties ay muling ibinaling ang kanilang atensyon kay Francis. Isang hindi tao na demigod ang gustong patayin ang normal na Sacred Lord na ito, at ngayon ay nagdudulot siya ng away sa pagitan ng dalawa sa nangungunang puwersa sa Great Gun Lord Dynasty. Sino siya? Siyempre, halos lahat ng puwersa ng Great Gun Lord Dynasty ay alam na si Francis at ang tungkol sa relasyon ni Francis, Nine Darkness Palace, at ng Tonner family. Umalis si Francis sa barrier at lumipad patungo sa teritoryo ng Tonner family. Kahit na hindi talaga gusto ni Francis ang Tonner family, ang demigod ng Tonner family ay tiyak na naruroon. Bukod dito, tinulungan ng Tonner family si Francis sa pagkakataong ito. Kinailangan ni Francis na bigyan sila ng mukha kahit papaano. Weng! Isang butas ang bumukas sa barrier ng kuweba ng Tonner family, na pagkatapos ay pinasok ni Francis. Maraming Sacred Lords at Sacred Kings ng Tonner family ang tumingin kay Francis na may nagninangas na mga mata. Salamat sa pagtulong sa akin, Senior Scarlet Sun.
Pinagdikit ni Francis ang kanyang mga kamay at nagpasalamat sa kanya. Munting kaibigan Hanford, magayos ka na sa bahay. Halika na. Personal na inimbitahan ng lolo ni Harlett, si Sacred King Scarlet Son, si Francis sa loob. Isang elder na natatakpan ng pulang ilaw ang nakaupo sa gitna ng yungib. Ang paligid niya ay isang bawal na lugar. Demigod Scarlet Blood ng Tonner family. Tumalo ng puso ni Francis. Gayunpaman, ang demigod na ito mula sa Tonner family ay nakapikit at ganap na hindi pinapansin ang nangyayari sa labas. Munting kaibigan Francis, hindi ko akalain na may iniisip ka na pala. Tumawa si Sacred King Scarlet Son, at medyo hindi maganda ang ekspresyon ni Francis. Malinaw na alam niya na ang Sacred King Scarlet Son ay nagsasalita tungkol kay Angelica. Noon, iniisip ko na gawin kayong mag-asawa ng aking apo, ngunit sa hitsura nito, ang aking apo ay hindi sapat na swerte. Nagpatuloy si Sacred King Scarlet Son. Kung ikukumpara kay Angelica, ang numero unong kagandahan ng Tonner family ay talagang mas mababa. Hindi, napakakakit-akit ni Lady Harlett. Magalang na tugon ni Francis sa Sacred King Scarlet Son. Si Francis ay may napakagandang impression sa Sacred King Scarlet Son. Isa siyang sagradong hari ngunit hindi man lang nagmamayabang at madaling kausap. Pagkatapos ay pumunta si Sacred King Scarlet Son sa pangunahing paksa. Maaari bang hindi tuparin ni Little Friend Hanford ang aking mga hiling at hayaan ang perpektong Blood Devil Son na bloodline na bumalik sa Tonner family? Napabuntong hininga si Sacred King Scarlet Son. Malungkot ang ekspresyon ni Francis. Maraming beses niyang naisip ang tanong na ito. Sa sandaling sumali siya sa Tonner family, poprotektahan siya ng mga ito, at hindi magdudulot ng anumang gulo ang Nine Darkness Palace. Gayunpaman, nagpasya pa rin si Francis na huwag sumali sa Tonner family. Habang ang Nine Darkness Palace ay maaaring hindi magdulot ng gulo para kay Francis, gusto ni Francis na magdulot ng gulo para sa Nine Darkness Palace. Si Francis ay nag-isip ng isang plano upang malutas ang isyong ito, ngunit mayroong maraming hindi makontrol na mga variable. Malinaw na handang tuparin ng junior na ito ang hiling ni Senior Scarlet Son. Sabi ni Francis. Isang alon ng mainit na hangin ang sumabog sa buong kuwebo habang ang mga ekspresyon ng lahat ng mga eksperto ay nagulat. Maging ang mga kilay ni Demigod Scarlet Blood ay bahagyang kumaibot. Handang sumali si Little Friend Hanford. Tuwang-tuwa si Sacred King Scarlet Son. Hindi niya inasahan na ang sagot ni Francis ay napaka-decisive, at sa hitsura nito, hindi nagbibiro si Francis. Ang junior na ito ay may ilang mga pamamaraan. Kung hindi tututol si senior, maaari kang magpadala ng ilang mga disipulo sa Hall of Gods, at tutulungan ko silang gisingin ang perpektong bloodline ng Blood Devil Son. Gayunpaman, hindi ko masisiguro kung gagana ito o hindi. Pinigilan ni Francis si Sacred King Scarlet Son at sinabi sa kanya ang plano na matagal na niyang naisip. 1098. Ang junior na ito ay may ilang mga pamamaraan. Kung hindi tututol si senior, maaari kang magpadala ng ilang mga disipulo sa Hall of Gods, at tutulungan ko silang gisingin ang perpektong bloodline ng Blood Devil Son. Gayunpaman, hindi ko masisiguro kung gagana ito o hindi. Pinigilan ni Francis si Sacred King Scarlet Son at sinabi sa kanya ang plano na matagal na niyang naisip. Mga pamamaraan. Nagulat ang mga miyembro ng Tonner family. Ang kasalukuyang perpektong Blood Devil Son bloodline ni Francis ay nalampasan na ang perpektong Blood Devil Son bloodline na minsang lumitaw sa Tonner family noong nakaraan. Sa makatuwid, nahulaan ng upper echelon ng Tonner family na si Francis ay maaaring magkaroon ng ilang uri ng paraan upang mapabuti ang kanyang bloodline. Ngayong sinabi ito ni Francis, nakumpirma na ang kanilang mga hula. Kasabay nito, ang ilan sa mga elder ng Tonner family ay naging sakam. Kung makukuha nila ang pamamaraang ito, ang Tonner family ay maaaring magkaroon ng isang grupo ng mga disipulo na may perpektong bloodline ng Blood Devil Son. Ang upper echelon ng Tonner family ay nagsimulang makipag-ugnayan sa isa't isa. Mayroong dalawang saloobin kay Francis. Ang una ay sumang-ayon kay Francis. Nangangahulugan din ito na magkakaroon sila ng magandang relasyon sa Hall of Gods.
Nasaksihan ng lahat ng puwersa sa Great Gunlord Dynasty ang pagpapalawak ng Hall of Gods, at alam nilang malapit na itong maging isa sa pinakamalaking puwersa sa Lord Dynasty. Ang pangalawa ay upang makuha si Francis at makuha ang kanyang pamamaraan. Hanggat kumilos si Demigod Scarlet Blood, dapat ay napakadaling makuha si Francis. Kapag ang Tonner family ay patuloy na makapagpapalaki ng mga taong may perpektong Blood Devil Son bloodline, ang Tonner family ay malapit nang maging pinakamalakas na 3-star power sa Lord Dynasty, at magkakaroon pa ng pag-asa na maging 4-star power. Gayunpaman, biglang nagsalita si Sacred King Scarlet Son sa sandaling ito. Kung ganoon nga, magpapasalamat ako kay Little Friend Hanford dito. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ng Sacred King Scarlet Son. Noong una ay gusto lang niyang magkaroon ng ilang anak si Francis sa ilang mga babae ng Tonner family. Malamang na ang kanyang mga supling ay naglalaman ng perpektong bloodline na Devil Son bloodline. Gayunpaman, ngayong inamin ni Francis na mayroon siyang kakaibang pamamaraan at handang tumulong sa mga miyembro ng Tonner family na gisingin ang perpektong Blood Devil Son bloodline ng kanilang sarili, ito ay mas mabuti kaysa sa ideya na mayroon ang upper echelon ng Tonner family noon. Bagamat makukuha nila ang kakaibang paraan mula kay Francis, hindi ito ginawa ng Sacred King Scarlet Son sa huli. Una, hindi siya naniniwala na mayroong isang paraan doon na walang limitasyong makakapaggising sa napakalakas na bloodline. Pangalawa, ang paglaki ni Francis ay nagulat sa kanya. Noong una silang nagkita, si Francis ay isa lamang emperador, ngunit ngayon siya ay isang maagang yugto ng Sacred Lord. Sa potensyal at talento ni Francis, hindi imposible para sa kanya na maging isang Diyos. Pangatlo, nagulat si Sacred King Scarlet Son kung paano nagsalita si Francis nang walang takot. Bakit ba ang tiwala niya na walang gagawin sa kanya ang Tonner family? Pang-apat, ito rin ang naisip ni Demigod Scarlet Blood. Ang iba pang mga eksperto ng Tonner family ay tumigil sa pag-iisip tungkol sa paghuli kay Francis nang magsalita si Sacred King Scarlet Son dahil tiyak na napag-usapan niya ang mga bagay-bagay kay Demigod Scarlet Blood upang makarating sa ganitong conclusion. Ngunit magagawa ko lamang ito pagkatapos kong bumalik sa Hall of Gods. Isang tusong ngiti ang ipinakita ni Francis. Ang ibig niyang sabihin dito ay lubos na halata. Kinailangan siyang protektahan ng Tonner family dito. Kung ma-accident siya, halatang hindi niya matutupad ang pangako niya. Siyempre naman. Alam ng Sacred King Scarlet Son ang ibig sabihin ni Francis. Sa proteksyon ng Tonner family, hindi maglalakas loob ang Nine Darkness Palace na gumawa ng kahit ano kay Francis, kahit sa ibabaw. Bukod, si Francis ay kasama pa rin ni Kane, at mayroon siyang Misty Spatial World. Hanggat hindi nila sinasadyang makahanap ng gulo, hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Kung gayon ang junior na ito ay aalis ngayon. Bahagyang yumuko si Francis at umalis sa kuweba. Sa sandaling ito, tunog ng boses ni Demigod Scarlet Blood. Susubukan kong maging isang Diyos pagkatapos na iwan ang bangkay ng Diyos. Baka magtagumpay ako o mabaygo ako, kaya huwag kang bumuo ng masamang relasyon sa iba. Natahimik ang upper echelon ng Tonner family. Ang pagkabigong makapasok sa Heavenly Divine Realm ay maaaring magresulta sa kamatayan. Nangangahulugan ito na ang Tonner family ay maaaring walang isang demigod expert sa hinaharap, at dahil ang Hall of Gods ay may maraming potensyal, ito ay pinakamahusay para sa Tonner family na bumuo ng isang magandang relasyon sa kanila, o hindi bababa sa hindi sila masaktan. Ligtas na umalis si Francis sa kuweba ng Tonner family. Nagpakita si Angelica ng masayang tingin sa isang sulok. Kuya Francis, may ginawa ba sa iyo ang Tonner family? Tanong ni Angelica. Wala silang gagawin sa akin. Kumpiyansa na sumagot si Francis. Ngayong may proteksyon na si Francis ng Tonner family, hindi na niya kailangang mag-alala ng sobra tungkol sa Demigod of Nine Darkness Palace. Nangangahulugan ito na maaari niyang gamitin ang huling God-slaying arrow para harapin ang iba pang mga panganib. Pagkatapos ay ibinaling ni Francis ang kanyang tingin sa harapan. Sa pinakadulo ay isang higanteng white and gold screen. Ang screen na ito ay nabuo mula sa purong banal na kapangyarihan.
Ang nakakatakot na aura ng banal na kapangyarihan na nagmumula rito ay nagpatigil sa lahat na maging masyadong malapit. Kahit na ang divine senses of demigods ay hindi makadaan sa Golden White Barrier, ngunit sa paglipas ng panahon, nalaman ni Francis na ang kapangyarihan ng screen ay unti-unting nawawala. Naniniwala siyang naramdaman na rin ito ng magkabilang Lord Dynasties kaya naman nakaupo lang sila at naghihintay. Hanggat ang gininto ang puting banal na kapangyarihan ay ganap na nawala, maaari silang makapasok. Ito dapat ang pinakamahalagang lugar. I wonder kung ano ang nasa likod ng Golden White Screen. Hindi nakalma si Francis. Ang kapalaran sa loob ng bangkay ng Diyos ay ang pinakamalaking kayamanan na lumitaw sa continent zone o kung hindi ang maliit na pass ang magnanakaw ay hindi makakakuha ng isang tunay na banal na sandata. Gayunpaman, karamihan sa mga tao mula sa continent zone ay walang kasanayan sa maliit na magnanakaw na pusa, kaya hindi nila nakuha ang alinman sa mga high-end na kayamanan na maaaring maging sira ang mga demigod. Si Francis mismo ay nakakuha lamang ng 3 sa mga prutas, at sa tulong lamang ng maliit na pass ang magnanakaw. Weng! Si Francis ay likas na na-activate ang kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata, at isang layer ng mahinang gintong liwanag ang kumalat sa kanyang golden eye. Subukan natin. Nakakita ang paningin ni Francis sa Golden White Barrier, ngunit malaki ang halaga ng kanyang eye intent. Ang paningin ni Francis ay biglang naging itim. Parang biglang naging gabi ang araw. Ang malaking pagkakaibang ito ang naging dahilan ng pagtalo ng kanyang puso. Ito ang nasa likod ng screen. Sumikip ang puso ni Francis. Ang dimensyon ay napakaitim, ngunit may isang bagay na agad na nakaakit ng tingin ni Francis. Ito ay isang gininto ang puting landas sa mundo ng kadiliman, at ito ay humantong sa isang higanteng bola ng liwanag. Ang bola ng liwanag ay dahan-daang umiikot at naglalabas ng kislap ng liwanag na naging dahilan upang ang mga mata ng isang tao ay agad na napatitig dito. Ang tunay na kapalaran ay dapat nasa loob ng bola ng liwanag, ngunit tila may isang landas lamang doon. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Ang gininto ang puting landas ay napakakitid at halos 4 na tao lamang ang kayang tumanggap ng sabay-sabay, ngunit ang lahat ng mga dalubhasa ng parehong Lord Dynasties ay natipon dito. Ang isang landas na kasya lang sa 4 na tao ng sabay-sabay ay tiyak na hindi sapat. Pipilitin itong mag-atake ang 2 Lord Dynasties sa isa't isa. Kung iyon ang kaso, ang mga Sacred Lord ay nasa pinakamasamang lugar dahil sila ang pinakamahina. Imposibleng makalapit sila sa bola ng liwanag. Gayunpaman, ito ay hula lamang ni Francis. Hindi siya sigurado kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Mayroon pang ilang oras bago ang huling treasury ay ilalabas. Gagamitin ko ang pagkakataong ito upang madagdagan ang aking lakas. Sinabi ni Francis kay Godfrey at Angelica. Kung nangyari ang lahat gaya ng iniisip ni Francis at ang parehong Lord Dynasties ay nagsimulang mag-away sa landas, aalis na lang si Francis at maghahanap ng ibang kapalaran sa bangkay ng Diyos. Sa sandaling ito, naramdaman ni Francis ang maraming divine senses na nagmamasid sa paligid. Mayroon silang komplikado, nagulat, o maingat na mga ekspresyon. Sagradong Haring Samsara. Isa ito sa mga inapo ng 8 Great God Eyes. Hindi maiwasan ni Francis na tumingin sa pasukan. Ang tagapagmana ng mga mata ni Samsara. Labis na nagulat si Francis. Hindi niya inaasahan na pupunta rin dito ang may-ari ng Eyes of Samsara. Hindi nakita ni Francis ang figure ni Queenie, ngunit pag-iisip tungkol dito, sa kasalukuyang cultivation ni Queenie, siya ay nasa panganib kahit na pinuprotektahan siya ng kanyang amo. Ang sagradong Haring Samsara ay nakatayo sa landas na mag-isa, ngunit ang lahat ng mga pangkat na gumagalaw sa paligid ay nagpahayag ng maingat na mga ekspresyon. Walang nagdududa sa kanyang tunay na lakas. Nararamdaman din ni Francis ang galit na mga aura mula sa parehong Lord Dynasties, at mabilis na naunawaan ni Francis pagkatapos na isipin ito. Ang mga mata ni Samsara ay maaaring pilitin ang mga patay na mahulog sa samsara ng kamatayan at hindi na magkakaroon ng bagong buhay. Ang mga ginawa ng Sacred King Samsara para sa Samsara immortal body ay hindi mga simpleng tao.
Tiyak na sila ang magiging pinakamataas na eksperto ng parehong Lord Dynasties, na nangangahulugan na ang Sacred King Samsara ay nakasakit ng maraming puwersa. Gayunpaman, sa parehong oras, ang kakayahan ng Samsara ng buhay ni Sacred King Samsara ay nakatulong din sa maraming superpower at eksperto. Dagdag pa sa katotohanan na si Sacred King Samsara mismo ay napakababa at may hindi kilalang lakas sa pakikipaglaban, buhay pa rin siya kahit na makasakit ng napakaraming puwersa. Dahan-dahang pumasok ang sagradong Haring Samsara sa malawak na dimensyon. Munting kaibigan Francis, nagkita tayong muli. Ang Sacred King Samsara ay dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan ni Francis, at ang mga eksperto ng parehong Lord Dynasties ay muling natigilan. Sino ang brat na iyon? Bakit lahat ng bagay ay nauugnay sa kanya? Hindi ko akalain na makikilala pa ni Francis si Sacred King Samsara. Mukhang minamaliit ko pa rin siya. Malungkot ang ekspresyon ng Sacred King Scarlet Sun. Ang Sacred King Samsara ay may mga kaluluwa rin ng Tonner family. Hindi simple ang brat na iyon. Malungkot din ang ekspresyon ng Demigod Dark Ocean. Sisirain ko ang anumang bagay at lahat ng nasa harapan ko. Ang layunin ng labanan ay nagmula sa hindi tao na Demigod Destruction habang ang kanyang mga mata ay kumikislap na may gintong liwanag. Bahagyang nagbago din ang mga ekspresyon ni Angelica at Godfrey sa tabi ni Francis. Nadama nila ang isang hindi kapani-pani walang malakas na kapangyarihan mula sa mukhang normal na elder na ito, at mas gugustuhin nilang huwag makipag-ugnayan sa kanya. Isang pambihirang tanda ng pag-iingat ang lumitaw din sa mga mata ni Kane. Talaga. Hindi ko akalain na pupunta si Senior sa ganito karaming lugar. Bahagyang ngumiti si Francis at binawi ang harang, pinayagan si Sacred King Samsara na makapasok. Ayoko ng mataong lugar, pero gusto ko ang mga lugar kung saan maraming eksperto. Ang Sacred King Samsara ay may mapayapang ngiti habang ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa paligid. Ang mga ekspresyon ng Sacred Lords at Sacred Kings mula sa parehong Lord Dynasties ay kapansin-pansing nagbago nang magsimula silang maging maingat. Tunay na napakabilis ng rate ng pag-unlad ni Little Friend Francis. Ilang taon pa lang, ngunit kapansin-pansing bumuti na. Umupo si Sacred King Samsara na para bang dito siya mananatili. 1099. Tunay na napakabilis ng rate ng pag-unlad ni Little Friend Francis. Ilang taon pa lang, ngunit kapansin-pansing bumuti na. Umupo si Sacred King Samsara na para bang dito siya mananatili. Gayunpaman, mula sa pananaw ni Francis, si Sacred King Samsara ay casual na nakaupo dito. Sa lakas ng Sacred King Samsara, hindi na niya kailangang makipagtambalan kay Francis. Nakakayang pumunta dito mag-isa si Senior. Ang lakas na iyon ang humahanga sa iyo. Nagsimulang makipag-usap si Francis kay Sacred King Samsara. Maraming beses nang tinulungan ng Sacred King Samsara si Francis at, lohikal na pagsasalita, dapat ay napaka-friendly ni Francis sa ganoong eksperto, ngunit sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Francis na hindi gusto ng kanyang panloob na puso si Sacred King Samsara. Dahil kaya sa Emperor of Death. Nagsimulang mag-isip si Francis. Pagkatapos ay nagsalita si Francis ng kaunti pa kay Sacred King Samsara bago nagsimulang mag-cultivate. Ginamit ni Francis ang 10,000 Divine Thoughts technique at nagsimulang tumuon sa ilang paksa ng sabay-sabay. Ang unang bagay na pinagtuunan niya ng pansin ay ang paglinang ng 5 Elemental Wind Lightning technique. Ang kanyang Earth of Wind Lightning ay umabot na sa mga huling yugto, at kailangan niya ng higit pang pagsisikap upang pagsamahin ito upang ang kanyang pag-unlad mamaya ay maging mas maayos. Ang pangalawang focus ay upang makuha ang mga mapagkukunan na nakuha niya sa bangkay ng Diyos at linangin ang Golden Kun Sacred Lightning Body. Nilinang ito ni Francis sa mga unang yugto ng ika-6 na antas, at maaari itong umabot sa mga huling yugto anumang sandali. Upang harapin ang susunod na darating, tiyak na itataas ni Francis ang kanyang Sacred Lightning Body sa mga huling yugto ng ika-6 na antas. Si Francis ay may mga mapagkukunang kailangan para sa parehong mga kasanayan. Nakuha niya ang mga ito sa pamamagitan ng Ancient Dream Realm at ng bangkay ng Diyos.
Maari ring i-duplicate ni Francis ang kailangan niya sa kanyang kaliwang mata, ngunit hindi siya nang ahas na gumugol ng masyadong maraming enerhiya dahil kailangan niyang tiyakin na siya ay nasa pinakamataas na kalagayan. Pagkatapos ay inilagay ni Francis ang kanyang focus sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Ang pangatlong focus ay sumisipsip ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning mula sa Demigodhead. Ang mas maraming simbolo ng God Tribulation Lightning sa kanyang Lightning Soul Body, mas mahirap makakuha ng higit pa, kaya nagsimula si Francis sa ibang perspektibo. Sinimulan niyang palakasin ang bawat individual na simbolo ng God Tribulation Lightning sa kanyang Lightning Soul Body upang ang bawat simbolo ay maglaman ng mas maraming God Tribulation Lightning at magpakawala ng higit na kapangyarihan. Ang pagpapalakas ng kanyang God Tribulation Lightning ay malinaw na nangangahulugan na ang kapangyarihan ng kanyang Tribulation Lightning eye flame ay magiging mas malakas. Ang pang-apat na focus ni Francis ay ang pag-unawa sa labanan sa Demigod Ferocity. Ang tanawin sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata ay muling nagbago at naging setting ng laban, na para bang si Francis ay naglakbay pabalik sa nakaraan. Sinimulan ni Francis na i-replay ang laban sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Habang naiintindihan niya, mas napagtanto niya kung gaano pa karami ang dapat matutunan. Siyempre, may iba pang iniisip si Francis na gumawa ng iba pang mga bagay tulad ng pag-unawa sa mga diskarte sa eye bloodline, pagsusuri sa ikatlong antas ng soul splitting technique, pagbabantay sa labas ng mundo, at higit pa. Halos lahat ng mga eksperto sa dimensyon ng kristal ay nasa kalahating cultivation state, sinusubukang pataasin ang kanilang lakas sa kritikal na sandali na ito upang makakuha ng higit pa sa anumang darating. Ang gininto ang puting banal na liwanag sa dulo ng kristal na dimensyon ay lumalabo pa rin. Ang kapangyarihan sa buong bangkay ng Diyos ay humihina. Maging ang banal na kapangyarihan sa screen na ito ay naglalaho. Saan napupunta ang lahat ng kapangyarihang ito? Siguro ang mana na nagpapatakbo sa ulo ay nangangailangan ng enerhiya na ito. Lalong humina ang divine power sa screen. Kung magpapatuloy ito, makakapasok na tayo sa loob ng ilang araw. Ang mga eksperto na nasa kalahating cultivation state ay binantayan ang sitwasyon ng labas ng mundo. Ang bahagi ng layunin ni Francis ay umalis sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata makalipas ang 2 araw. 3 prutas na natatakpan ng kristal ang lumitaw sa harap ni Francis sa Misty Spatial World. Isang maliit na butas ang nahukay ng maliit na magnanakaw. Pinalibutan ng 3 prutas na ito si Francis at nagpakawala ng mapanglo na puwersa sa mga butas. Ang layunin ng lupa, kidlat, at metal. Bagamat hindi pa naaabot ni Francis ang antas ng metal of wind lightning, hindi iyon nangangahulugan na hindi niya maiintindihan ang elemento ng metal. Kung si Francis ay nakakuha ng isang tiyak na halaga ng pag-unawa sa elemento ng metal, mas madali niyang malinang ang metal of wind lightning sa hinaharap. Ang 3 layunin ay parang isang bundok na pumipigil sa kaluluwa ni Francis at sinimulang sirain ito. Ang kamalayan ni Francis ay tila pumasok sa isang mapanglo na mundo na binubuo ng mga elemento ng earth, lightning, at metal. Ang lupa ay madilim na dilaw. Hindi mabilang na mga gintong ilaw ang pumuno sa himpapawid, at ang kidlat ay umusbong sa kalangitan. Upang mapataas ang bilis ng kanyang pangunawa, ginamit ni Francis ang kanyang God's spiritual eye. Ang kanyang isip ay agad na naging napakalinaw, ang kanyang reaksyon at bilis ng pag-iisip ay naging mas mabilis, at ang kanyang bilis ng pag-unawa sa 3 layuning ito ay patuloy na tumataas. Gayunpaman, habang dumarami ang kapangyarihang nagsimulang masira ang kaluluwa ni Francis, hindi niya napanatili ang kanyang kamalayan kahit na mayroon siyang espiritual na mata ng Diyos. Ito ang aking limitasyon. Biglang binuksan ni Francis ang kanyang mga mata, inilipat ang 3 prutas sa gilid, at tinatakan ang mga ito. Madaling nahihigitin ng may soul intent ang mga late stage na sacred lords. Kung gagamitin ko ang mga prutas na ito at ipasok ko ang pangunawa sa loob ng ilang araw, ang soul intent ko ay aabot sa antas ng Sacred King. Nagpakita si Francis ng isang masayang ekspresyon. Ang kanyang soul intent ay naging mas malakas, hindi lamang dahil sa kapalaran na kanyang nakuha, kundi dahil din sa kanyang likas na talento sa kaluluwa. Ang divine power sa screen ay humina ng higit sa 60%.
Nagkalkula si Francis habang sinisiyasat niya ang Golden White Divine Power sa di kalayuan. Pagkatapos ay tumingin siya sa ibang tao. Nakakuha si Godfrey ng isang itim na prutas, at ngayon ang kanyang soul intent ay naaabot sa kanyang cultivation. Ang aura na nagmumula sa kanya ay mas masama at masama kaysa dati. Sa kabilang panig, direktang maa-absorb ni Angelica ang Heaven Earth Yuan Chi at aura ng Divine Power sa pamamagitan lamang ng pag-upo doon. Lumalakas din ang aura ng Mystic Light Sacred Power na nagmumula sa kanyang katawan. Ang bilis ng pag-agos ng banal na kapangyarihan mula sa ginintoang puting screen ay nagiging mas mabilis. Biglang sabi ni Kane. Tumingin si Francis kay Kane. Malamang na may ninakaw si Kane mula sa Demigod Ferocity kung hindi ay hindi na niya hahabulin si Kane ng ganoon katagal. Sa sandaling ito, nalaman ni Francis na ang pisikal na katawan ni Kane ay naglalaman ng kakaiba at malakas na kidlat. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Francis ang pakiramdam na ito. Lumingon ang kanyang tingin sa ginintoang puting screen. Talagang naging mas mabilis ito. Sigurado at nasasabik ang tono ni Francis. Parami ng parami ang mga eksperto na hindi napigilan ang paglilinang. Malapit na nating makita kung ano ang nangyayari. Mayroong walang katulad na kayamanan doon. Maaari pa nga itong maging isang banal na sandata na lumilitaw lamang sa mga alamat. Maaaring may mga lihim na pamamaraan na nagpapahintulot sa isang tao na maging isang Diyos. Halos lahat ng mga eksperto ay tumigil sa paglilinang at tumitig sa ginintoang puting tabing. Malinaw na naramdaman ng mga demigod kung gaano karaming banal na kapangyarihan ang nananatili sa screen. Sa isang tiyak na sandali, ang screen ay naging lubhang madilim at tila naging isang alon ng tubig. Hu! Pinangunahan ni Demigod Dragon Emperor ang iba pang mga eksperto ng Grand Imperial Hall at lumipad palabas ng kanilang kuweba. Sa kabilang banda, lumipad palabas si Demigod Dark Dragon mula sa Dark Capital Cult at tinitigan si Demigod Dragon Emperor na may masamang ngiti. Lahat ng demigods ng parehong Lord Dynasties ay nagsimulang kumilos at naglabas ng nakakatakot na pressure na yumanig sa langit at lupa. Ang mga Sacred Lords at Sacred King sa likod nila ay tumayo at hindi nang ahas na kumilos. Munting kaibigan Francis, mag-ingat. Nakangiting sabi ng Sacred King Samsara bago umalis. Pareho kay Senior. Sagot ni Francis. Matapos makapasok ang lahat ng demigod sa madilim na ripple, ang mga natitirang Sacred Lords at Sacred Kings ay nagsimulang kumilos din. Si Francis at ang kumpanya ay hindi masyadong malapit sa harapan, ngunit wala rin sila sa likod. Lahat, mag-ingat. Nagbabala si Francis bago sila pumasok sa madilim na screen. Weng! Nagsimulang umikot ang tanawin sa harapan nila bago bumalik sa normal. Ito ang kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Francis habang tinitingnan niya ang nasa harapan niya. Sa sandaling ito, mayroong isang landas na ginawa mula sa Divine Power sa harap ni Francis, at marami sa mga landas na ito sa itim na dimensyon sa paligid niya. Sa isang tiyak na sandali, lumitaw ang figure ng Sacred Lord Demonic Abyss hindi masyadong malayo kay Francis. Isang landas na gawa sa liwanag ang nabuo sa ilalim ng kanyang mga paa, at umabot ito hanggang sa bola ng liwanag sa gitna. Francis! Nag-alab ang apoy ng galit mula sa Sacred Lord Demonic Abyss nang makita niya si Francis, ngunit natigilan si Francis at tuluyang hindi pinansin ang Sacred Lord Demonic Abyss. Paano ito posible? Lahat ay may kanya-kanyang landas. Si Francis ay nabigla pa rin. Nakita na niya ang mundong ito bago sila pumasok, at mayroon lamang isang landas ng liwanag noon. Nangangahulugan ito na, bago pumasok ang mga dalubhasa ng dalawang Lord Dynasties, may ibang tao na rito. Walang tao sa mga landas ng liwanag ngayon, kaya hindi alam ni Francis kung ang taong dumating kanina ay nakapasok na sa bola ng liwanag o kung sila ay patay na. Paano ito posible? Ang ginintoang puting screen ay nabuo mula sa napakalakas na banal na kapangyarihan. Kahit na ang mga normal na true gods ay hindi makapasok sa pamamagitan ng puwersa. Nagsimulang manghula si Francis at hindi na siya kumalma. Isantabi muna natin iyan. Nakatuon si Francis sa ibang bagay.
Dahil lahat ay may kanya-kanyang landas, hindi kailangang mag-alala ni Francis na pigilan siya ng kanyang mga kaaway o tangkaing patayin siya o kung ano ang mangyayari kina Godfrey at Angelica. Bakit walang tao sa mga landas na ito ng divine power? Siniyasat ni Angelica ang landas ng liwanag sa ilalim niya ng may pagtataka. Halos lahat ng mga eksperto na nasa labas ay pumasok na ngayon sa madilim na screen. Isang lalaking nababalutan ng itim na kaliskis ang biglang lumitaw sa daanan at lumipad. Sigurado ka bang walang problema sa loob? Tanong ng Black Destruction Serpent Dragon. Kung tutusin, nakita na niyang pumasok ang lahat ng eksperto ng magkabilang Lord Dynasties, kaya bahagya siyang nag-alala. Wala namang problema. Sabi ng isang babaeng nakaputi mula sa loob ng Origin Dimension of Destruction sa loob ng katawan ng Black Destruction Serpent Dragon. Maraming makukulay na screen na nagpapakita ng iba't ibang imahe sa kanyang harapan. Okay. Ang excitement at kalupitan ay sumilay sa mga mata ng Black Destruction Serpent Dragon habang umaandar ito sa madilim na screen. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang Black Destruction Serpent Dragon sa mundo ng kadiliman kung saan nagtipon ang mga eksperto ng parehong Lord Dynasties. Lumitaw din ang isang landas ng liwanag sa ilalim ng mga paa nito. Black Destruction Serpent Dragon. Ang ekspresyon ng isang hindi tao na Sacred Lord sa tabi ng Black Destruction Serpent Dragon ay kapansin-pansing nagbago. Pumasok ka rin. Isang hindi taong demigod sa di kalayuan ang malamig na humagulgol. Hindi ko akalain na ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagtatago sa malapit na lugar. Ang demigod withered breath of sky suspension palas ay may pangit na ekspresyon. Sa sandaling ito, ang Black Destruction Serpent Dragon ay isa lamang Sacred King, ngunit nagawa nitong magtago mula sa mga demigod ng parehong Lord Dynasties. Siguradong may kaina hinala doon. 1100. Ang hitsura ng Black Destruction Serpent Dragon ay nagulat sa lahat ng mga eksperto at puwersa ng parehong Lord Dynasties, ngunit walang nang-ahas na gumawa ng kahit ano dahil ang lahat ay nag-iinspeksyon pa rin sa bagong kapaligiran na ito. Madilim ang paligid, at mayroon lamang daanan ng liwanag sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa gitna ng mundong ito ng kadiliman ay isang umiikot na bola ng makinang na liwanag. Napakaliwanag na walang nakakita sa sitwasyon sa loob nito. Ang tunay na kapalaran ay dapat nasa loob ng bola ng liwanag sa pinakagitna. Tiyak na mayroong isang bagay sa landas na ito ng liwanag sa ilalim ng ating mga paa. Ang lahat ng mga eksperto ng parehong Lord Dynasties ay nagsimulang mag-imbestiga. Sure! Kinuha ni Francis ang isang King Rank Winged Wolf at ibinaba ito sa gilid ng landas ng liwanag. Sa susunod na sandali, ang Winged Wolf ay diretsyong nahulog at nawala. Ano? Nanginig ang puso ng Sacred Lord Demonic Abyss sa tabi ni Francis nang makita niya ang mga kilos ni Francis. Maraming Sacred Lords at Sacred Kings sa tabi ni Francis ang nakakita din sa kanyang eksperimento, at ang kanilang mga puso ay nahulog. Hindi patay. Tumigil sandali si Francis. Nagtakda siya ng Dark Heart Seal sa King Rank Winged Wolf na ito, kaya alam niya ang sitwasyon nito. Ang Winged Wolf ay hindi namatay pagkatapos mahulog sa itim na dimensyon. Ito ay naiteleport lamang sa ibang lokasyon sa loob ng bangkay ng Diyos. Nangangahulugan ito na ang pag-alis sa landas ng liwanag ay katumbas ng kabiguan, ngunit hindi ito dapat mapanganib. Papaalisin ka lang. Medyo may tiwala si Francis. Kapag may panganib sa landas ng liwanag, kahit papaano ay ligtas silang makaalis sa landas ng liwanag. Kasabay nito, nakakuha si Francis ng mas maraming intel sa pamamagitan ng mga pandaman ng Winged Wolf. Ang lugar sa labas ng landas ng liwanag ay karaniwang isang ipinagbabawal na lugar. Kahit na ang isang demigod ay umalis sa landas ng liwanag, sila ay babagsak. Bagamat nakakalipad ang Winged Wolf, wala itong magawa sa labas ng landas ng liwanag maliban sa pagkahulog. Habang naghahanda si Francis na mag-imbestiga pa, nagsimulang lumipat ang ilang eksperto sa landas ng liwanag. Nagsimulang kumurap ang mga kakaibang ilaw sa itim na kalangitan sa itaas nila. Boom! 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 Hindi mabilang na mga bola ng gininto ang puting liwanag na may iba't ibang laki ang tumalsik pababa at napuno ang sukat.
Ang aura ng isang di nakikitang banal na kapangyarihan ay durog pababa at yumanig sa mga puso ng mga eksperto sa mga landas ng liwanag. Iyan ang banal na kapangyarihan. Nanginig ang puso ni Francis. Kung ang isa ay tamaan ng isang gininto ang puting bola ng liwanag, maging ang isang demigod ay magiging abo. Pumunta ka. Hindi payag si Francis na maiwan ng iba, kaya agad siyang humakbang pasulong. Agad na naramdaman ni Francis ang Mystic Light Sacred Power sa loob ng kanyang Sacred Power Whirlpool na umaagos palayo sa kanyang mga binti. Ang Mystic Light Sacred Power sa aking katawan ay naglalaho. Natigilan si Francis. Tiningnan niya ang iba pang mga eksperto sa mga landas ng liwanag at masasabi niya na ang kanilang sitwasyon ay pareho sa kanilang mga ekspresyon. Sa hitsura nito, ang pagsubok sa dimensyong ito ay mas mahirap kaysa sa naisip ko. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Ang mga eksperto na pumasok sa dimensyong ito para sa pagsubok ay hindi na kailangang harapin ang anumang banta mula sa iba pang mga eksperto, at maaari silang umalis sa landas ng liwanag anumang oras. Ang panganib na kasangkot ay masasabing napakababa. Gayunpaman, kung nais ng isa na makapasa sa pagsusulit, kailangan nilang ganap na tumutok sa pagsusulit na ito at ibigay ang lahat. Dalawang pinagmumulan ng panganib ang lumitaw na, at kasisimula pa lamang nila. Ang mga bola ng banal na kapangyarihan ay nahulog mula sa langit, at kung ang isa ay natama ng isa, nangangahulugan ito ng kumpletong kamatayan. Samantala, ang landas ng liwanag sa ilalim nila ay patuloy na hinihigop ang anumang sagradong kapangyarihan at banal na kapangyarihan sa loob ng kanilang mga katawan. Go! Isang pares ng Scarlet Wings of Lightning ang kumalat sa likod ni Francis habang lumilipad siya sa landas ng liwanag. Sa ilalim ng sitwasyong ito, ang pinakamahusay na paraan ay upang maabot ang sentro ng mabilis hanggat maaari. Gayunpaman, lumipad lamang si Francis ng ilang metro bago naramdaman ang isang mabigat na puwersa na dahan-daang bumababa. May panlaban pa. Maging si Francis ay bahagyang nagalit. Napakaraming pagsubok sa landas ng liwanag na ito. Sa kabutihang palad, nilinang ni Francis ang Golden Kun Sacred Lightning Body, kaya napakalakas ng kanyang pisikal na depensa. Ang kanyang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay umabot na rin sa ika-9 na antas, na kung saan ay ang Earth of Wind Lightning, kaya mayroon siyang isang tiyak na halaga ng pangunawa tungkol sa gravity. Weng! Ipinalibot ni Francis ang kanyang Earth of Wind Lightning Sacred Power at lumikha ng domain ng magkasalungat na puwersa upang labanan ang gravity sa landas ng liwanag. Whoosh! Lumipad pasulong si Francis sa parehong bilis, ngunit bigla siyang huminto muli. Sa susunod na saglit, isang bola ng banal na kapangyarihan ang nahulog mula sa harapan, dumiretso sa daanan ng liwanag at bumubulusok pababa. Isang hindi tao na Sacred Lord ang lumilipad sa isang landas ng liwanag sa ibaba mismo ni Francis. Huli na nang maramdaman nitong hindi tao na sagradong Panginoon ang kaguluhan. Boom! Sinira ng bola ng banal na kapangyarihan ang lahat sa lugar ng Sacred Lord na ito. Nakakatakot na kapangyarihan. Nanlamig ang puso ni Francis. Ang isang huling yugto na Sacred Lord ay hindi man lang makalaban sa bola ng Divine Power at tuluyang nawasak. Kasabay nito, nakita ni Francis ang isang maagang yugto ng Sacred Lord na tumalon mula sa kanyang landas ng liwanag bago siya natama ng bola ng Divine Power. Mabilis siyang nahulog at nag-teleport. Mas mabilis. Pinabilis ni Francis ang kanyang bilis habang ipinatawag niya ang kanyang Mystic Light Sacred Power. Dahil nakikita ng espiritual na mata ng kanyang Diyos ang lahat ng bola ng banal na kapangyarihan ay nasa kanyang kontrol. Habang patuloy na lumilipad si Francis, lumalakas ang gravity sa paligid niya. Upang matiyak na ang gravity ay walang epekto sa kanya, inilipat din ni Francis ang kanyang gravity domain ng buong lakas. Nagbigay daan ito kay Francis na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kapangyarihan ng gravity, kaya ang kanyang gravity domain ay patuloy na lumakas din. Paanong mabilis ang brat na iyon? Natigilan ng Sacred Lord Demonic Abyss. Sa sandaling ito, si Francis ay nagmamadali sa kanyang landas ng liwanag. Paminsan-minsan lang siyang humihinto saglit para iwasan ang mga bola ng Divine Power na bumabagsak mula sa langit.
Matagal na niyang itinapon ang Sacred Lord Demonic Abyss. Paano ito posible? Marami sa mga eksperto sa mga landas ng liwanag sa paligid ni Francis ay nagulat din. Halos lahat ng mga eksperto sa isang landas ng liwanag ay maaaring makaramdam na, ang mas mabilis na lumipad, mas mahirap ang pagsubok, kaya maraming mga eksperto ang nagpapatuloy ng maingat upang matiyak na sila ay ligtas. Bahagyang bumagal si Francis at siniyasat ang iba sa paligid niya matapos marinig ang sinabi ng ilang eksperto. Mayroong 2 eksperto sa demigod sa loob ng isang tiyak na hanay ng Francis. Sila ay Demigod Withered Breath mula sa Sky Suspension Palace at Demigod Ferocity ng mga hindi tao ayon sa pagkakabanggit. Ang bilis ng 2 demigod na ito ay mas mabilis lang ng kaunti kaysa kay Francis. Maaaring ang pagsubok na kinakaharap ng lahat ay may kaugnayan sa kanilang paglilinang. Naiintindihan ni Francis. Nangangahulugan ito na ang gravity na kailangang harapin ng mga demigod ay maaaring ilang dosenang beses na mas malakas kaysa sa kinaharap ni Francis. Ibig sabihin ay dapat magkaroon ako ng mas malaking kalamangan dito. Tuwang-tuwa si Francis. Ang landas ng liwanag ay karaniwang pinili ang pinakamalakas na eksperto sa kani-kanilang antas ng paglilinang. Si Francis ay nasa mga unang yugto pa lamang ng Mystic Light Realm, ngunit siya ay walang kapantay kahit na laban sa mga nasa huling yugto ng Mystic Light Realm. Kaya niyang labanan ang mga Sacred Kings. Ito ang dahilan kung bakit nakalipad si Francis sa napakabilis na bilis sa landas ng liwanag. Wala na. Naramdaman ni Francis na nawala ang gravity sa kanya sa lalong madaling panahon. Ang isang surge ng malakas na intent ay naging isang bagyo ng yelo nang lumitaw ito sa landas na nauuna kay Francis. Inactivate ni Francis ang kanyang bloodline na ice water at pinaikot ang water of wind lightning habang umaagos siya sa bagyo ng yelo. Boom! Ang bugzo ng matinding lamig ay nagsimulang kumala sa katawan ni Francis at nag-freeze sa kanyang sacred power, ngunit nagawa lamang nitong bawasan ang kanyang bilis ng kaunting halaga. Ang landas ng liwanag sa ibaba ng mga paa ni Francis ay patuloy din sa pagsipsip ng kanyang Mystic Light Sacred Power. Ang mas mabilis na paglalakbay ni Francis, mas malakas ang suction force na ito. Habang hinahadlangan ng 2 kapangyarihang ito, kailangan pa ring mag-ingat ni Francis sa mga bola ng Divine Power na bumabagsak mula sa langit. Di nagtagal, nalampasan ni Francis ang iba pang mga eksperto ng napakalayo. Ang ilang iba pang mga eksperto ay namumukod tangi din sa kani-kanilang mga landas ng liwanag, ngunit lahat sila ay alinman sa mga Sacred Kings o Demigods. Unti-unting lumalapit ang lahat sa mahiwagang bola ng liwanag sa pinakagitna. Sa hindi kalayuan, sa kanan ni Francis, biglang tumingin si Demigod Ferocity kay Francis habang dumaan siya sa unos ng yelo. Francis! Tinakpin ng killing intent ang mukha ni Demigod Ferocity. Habang napakalapit niya kay Francis, wala siyang magawa. Ang Demigod Withered Breath mula sa Sky Suspension Palace ay nagbigay lamang ng kaunting atensyon kay Francis bago muling tumuon sa kanyang landas ng liwanag. Masama ito kung magpapatuloy. Medyo pangit ang ekspresyon ni Francis. Ang orihinal na distansya sa pagitan ng Demigod Ferocity at ng kanyang sarili ay medyo malaki, ngunit habang papalapit sila sa bola ng liwanag, ang distansya sa pagitan ng bawat landas ng liwanag ay nagiging mas malapit. Sinuri ni Francis na ang Demigod Ferocity ay tatayo sa tabi mismo ni Francis sa sandaling dumating sila sa dulo. Naglaho ang bagyo ng yelo pagkaraan ng ilang sandali, at napuno ng puting ambon ang hangin. Isang ilusyon. Naramdaman ni Francis kung ano ang pagsubok na ito nang makalapit siya sa puting ambon, ngunit ang mahinang ilusyon ay walang epekto kay Francis. Mabilis na tumakbo si Francis sa puting ambon. Habang tumataas ang kanyang bilis, ang lakas ng ilusyon ay lumakas din, ngunit si Francis ay nanatiling ganap na hindi apektado habang siya ay mabilis na tumawid sa puting ambon. Hindi nagtagal ay naabutan ni Francis ang Demigod Ferocity. Shit! Ang brat na ito. Ang Demigod Ferocity ay may pangit na ekspresyon. Siya ay isang demigod, ngunit ngayon ay naabutan siya ng isang maagang yugto ng Sacred Lord. Gayunpaman, ang soul intent at mga ilusyon ay ang kahinaan ni Demigod Ferocity.
Kung mauuna akong makarating sa finish line, walang magagawa sa akin si Demigod Ferocity. Biglang may naisip si Francis. Kung siya ay pumasok sa bola ng liwanag at natagpuan si Kane o ang demigod ng Tai family, hindi niya kailangang matakot sa Demigod Ferocity. At saka, ang mga unang pumasok sa bola ng liwanag ay may kalamangan pa rin. Ang ibang mga Sacred Lords at Sacred Kings ay hindi man lang manggahas na mag-isip tungkol sa pag-abot sa dulo bago ang demigods, ngunit si Francis ay may kakayahang gawin iyon. Ang paghabol niya sa Demigod Ferocity ay ang pinakamahusay na patunay. Kinailangan ni Francis na maabot ang dulo bago siya patayin ng Demigod Ferocity o kaya ay patayin siya ni Demigod Ferocity. Whoosh! Sinimulan ni Francis na lampasan ang Demigod Ferocity sa illusion segment. Habang siya ay sumulong, ang distansya sa pagitan ng bawat landas ng liwanag ay naging mas malapit, at si Francis ay nakakakita ng higit pang mga eksperto mula sa parehong Lord Dynasties. Francis. Ang nakamamatay na mga mata ng Black Destruction Serpent Dragon ay nakalock kay Francis. Naalala niya ang ginawa ni Francis sa Divine Illusion Dimension. Kahit na wala siyang deal kay Betty, hindi pa kakawala ng Black Destruction Serpent Dragon si Francis. Ngayong alam na ng Black Destruction Serpent Dragon na si Francis ang may Ninth God's Eye, hindi niya bibitawan si Francis kahit nakalimutan niya ang tungkol sa paghihiganti. Black Destruction Serpent Dragon. Nagbago ang ekspresyon ni Francis nang maramdaman niya ang malakas na pag-atake ng layuning pagpatay mula sa Black Destruction Serpent Dragon. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay isa ring walang kapantay na pag-iral sa mga Sacred Kings. Wala itong mga kahinaan, kaya napakataas din ang bilis nito. Dahil ang parehong Lord Dynasties ay nagkaroon ng alitan sa Black Destruction Serpent Dragon, ang Black Destruction Serpent Dragon ay kailangan ding pumasok sa bola ng liwanag sa lalong madaling panahon para sa sarili nitong kaligtasan. 1101. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay malubhang nasugatan ng Demigod Dragon Emperor noon, ngunit ito ay nakabawi sa antas ng isang sagradong hari, marahil dahil sa ilang kapalaran na nakuha nito sa bangkay ng Diyos. Gayunpaman, ang tunay na lakas ng Black Destruction Serpent Dragon ay nalampasan ng karamihan sa mga Sacred Kings. Sa sandaling ito, ang Black Destruction Serpent Dragon ay patungo sa landas ng liwanag nito sa bilis na ikinagulat ni Francis, ngunit ang iba pang mga eksperto ay mas nabigla sa bilis ni Francis. Ang sinumang namumukod tangi sa kanilang mga kapantay ay walang kapantay na mga eksperto na hindi bababa sa mga Sacred Kings. Kahit na ang pinakamalakas na demigod ng Great Gun Lord Dynasty Demigod Dragon Emperor ay biglang tumingin kay Francis ng may pagtataka. Good brat. Mukhang hindi mali ang pinili ko. Sabi ni Demigod Scarlet Blood ng Tai family na may mahinang ngiti. Medyo malayo siya kay Francis, ngunit pinatunayan ng kasalukuyang bilis ni Francis ang kanyang potensyal at lakas. Ang taong iyon ay hindi simple. Isang hindi tao na demigod mula sa Dark Capital Cult ang nagbigay kay Francis ng malalim na sulyap. Hindi niya iisipin ang pagpatay sa isang junior na may potensyal mula sa kalabang dinastiyang Panginoon. Damn this brat. Si Demigod Ferocity, na ngayon ay nasa likod ni Francis, ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit wala siyang magagawa. Ang kanyang kaluluwa ay ang kanyang kahinaan. Kung pilit niyang sinubukang abutin si Francis, maaaring maapektuhan siya ng mga ilusyon, at kung siya ay tamaan ng mga bola ng banal na kapangyarihan sa ganoong kalagayan, iyon ang kanyang kamatayan. Siyempre, hindi lang si Francis ang namumukod tangi. Ang nakakatakot na lakas ni Godfrey ay nagulat din sa maraming eksperto. Sa puntong ito, si Godfrey ay nasa huling yugto ng Mystic Light Realm, at ang kanyang pangunawa ay umabot sa kanyang paglilinang. Nakontrol niya ang higit na kapangyarihan ng Evil God habang umaarangkade siya sa mabangis na paraan. Kasabay nito, ang pag-unlad ni Kane ay hindi mas mabagal kaysa sa mga normal na demigod. Nakatuon si Kane sa pagpapalakas ng katawan sa kanyang nakaraang buhay, kaya ang kanyang kaluluwa ang kanyang kahinaan, ngunit mula nang siya ay muling nabuhay, si Kane ay nagbigay ng maraming pansin sa kanyang kaluluwa. Namumukod tangi din ang Sacred King Samsara, Sacred King Darkscreen, at ilang makapangyarihang hindi tao na Sacred Kings.
Di nagtagal, matagumpay na nalampasan ni Francis ang pagsubok ng mga ilusyon. Nalampasan ko na ngayon ang kalahati ng landas ng liwanag. Malungkot ang ekspresyon ni Francis habang nakatingin sa harapan. Naging solemn na rin ang mga ekspresyon ng mga kalapit na eksperto mula sa magkabilang Lord Dynasties habang sila ay bumagal. Kakasimula pa lang ng totoong pagsubok. Sabi ng isang di pantaong eksperto sa mataimtim na tono. Ang mga bola ng banal na kapangyarihan na nahuhulog mula sa langit noon ay napakalaki at may halatang aura, kaya medyo madaling umiwas. Gayunpaman, ang mga bola ng banal na kapangyarihan ngayon ay kasinlaki na lamang ng isang kamao, at ang mga ito ay nahulog din ng mas mabilis. Pinagsama-sama rin ang mga ito, na nagpapataas ng kahirapan sa pag-iwas sa kanila ng higit sa 2 beses. Kung sinabi ng isa na ang paglalakbay noon ay ang pagpili ng mga eksperto kumpara sa parehong antas ng paglilinang, kung gayon ang paglalakbay na ito ay ang pagpili ng mga eksperto na maaaring hamanin ang mga may mas mataas na paglilinang. Mayroon ding iba pang mga pagsubok sa landas ng liwanag. Whoosh! 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 Ang mga compact golden swords of light ay lumitaw sa harap ni Francis. Ang bawat gintong espada ay naglalaman ng elemento ng metal, at maaari nitong agad na pumatay sa mga sacred lords sa unang yugto. Weng weng weng. Inilibot ni Francis ang kanyang sacred lightning body at hinarang ang mga gintong espadang ito ng magaan na ulo. Bam! Ilang dosenang gintong espada ang dumapo kay Francis at nabasag. Sa kabutihang palad, ang aking sacred lightning body ay nakalusot sa mga huling yugto ng ika-6 na antas bago ito. Kahit na ang mga pag-atake mula sa mga normal na huling yugto ng Sacred Lords ay mahihirapang sirain ako. Si Francis ay puno ng kumpiyansa. Kahit na ang mga espada ng liwanag na nasa kanyang harapan ay nabuo mula sa purong elemento ng metal, mahirap tumago sa kanyang depensa. Ang atensyon ni Francis ay pangunahin sa mga bola ng divine power na bumabagsak mula sa langit. Sa kabilang banda, nalampasan din ni Demigod Ferocity ang pagsubok ng mga ilusyon, at naging mas solemn na ang kanyang ekspresyon nang makita ang sitwasyon ng mga nakapaligid sa kanya. Kailangan kong lampasan ang brat na iyon. Si Demigod Ferocity ay sumugod ng may mabangis na ekspresyon. Ilang dosenang gininto ang espada ng liwanag ang lumitaw din sa kanyang harapan, at ang mga espadang ito ay nagawang agad na pumatay ng mga normal na demigod. Bagamat nalubhasa si Demigod Ferocity sa depensa, hindi siya naglakas loob na harangin ang mga espada ng light head-on. Kaya lang niyang iwasan ang mga ito. Ang iba pang mga eksperto ay nagpahayag ng kanilang kakayahan sa landas ng liwanag upang harapin ang panganib na nasa harapan nila. Ang mga pagsubok sa landas ng liwanag ay sumasalamin sa depensa, bilis, liksi, layunin, pag-unawa sa 5 elemento, at iba pang aspeto, kaya patas ito para sa lahat. Kahit na ang ilang mga eksperto ay hindi nagpakadalubhasa sa isang partikular na aspeto at gumugol ng mas maraming oras upang makapasa sa pagsusulit na iyon, maaari silang makahabol sa aspeto kung saan sila nagdadalubhasa. Ang kabuuang bilis ni Francis ay medyo mas mabagal kaysa sa demigods, ngunit halos walang pagsubok ang makakapagpabagal sa kanya. Kahit na ang mga bola ng divine power sa kalangitan ay sobrang siksik at mabilis, madaling naiwasan ni Francis ang mga ito gamit ang spiritual eye ng Diyos. Fuck! Hindi ako makahabol. Ang distansya sa pagitan ni Francis at Demigod Ferocity ay nagsimulang tumaas, at ang huli ay nakatitig lamang sa figure ng likod ni Francis. Sa isang tiyak na sandali, naabutan ni Francis ang Demigod Withered Breath. Napakaganda ng eye bloodline mo. Tumingin si Demigod Withered Breath kay Francis na may bahagyang papuri. Sobrang pagpapahalaga sa akin ni Senior. Ginagamit na ni Francis ang kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata mula nang tumapak siya sa landas ng liwanag. Ito ang dahilan kung bakit madali niyang naiwasan ang mga bola ng divine power na bumabagsak mula sa langit at naabutan ng Demigod Withered Breath. Huminto si Francis pagkatapos ng kaunti pa. Bumagal din ang bilis ng mga light sword na pumutok sa kanya. Dapat bawiin ko muna ang lakas ko. Umupo si Francis sa landas ng liwanag at kumuha ng maraming halamang gamot at gamot na nakabawi sa kanyang yuan chi at kapangyarihan ng kaluluwa. Hindi sapat ang aking mga paghahanda.
Dapat ay nadouble ko pa ang ilang 100 Origin Sacred Honey. Umiling si Francis. Bukod sa pagtaas ng tsansa ng isang tao na makapasok sa Mystic Light Realm, ang 100 Origin Sacred Honey ay nagpagaling din ng mga sugat ng isang tao at nakabawi kay Yuan Chi. Nakatulong din ito sa kaluluwa. Sa sandaling ito, isang bahagi na lang ng 100 Origin Sacred Honey ang natitira ni Francis. Kung ginamit niya ito, hindi niya ito magagawang duplicate sa hinaharap. Naubos na ni Francis ang maraming enerhiya sa daan, at hinihigop pa rin ng landas ng liwanag ang Mystic Light Sacred Power sa kanyang katawan. Kung si Francis ay may malaking halaga ng 100 Origin Sacred Honey, magagamit niya ito para mabilis na mabawi ang lahat ng enerhiyang naubos niya. Si Francis ay muling nagpatuloy pagkatapos magpahinga ng ilang sandali. Francis, sa sandaling maabot ko ang dulo ay ang sandaling mamatay ka. Malapit na ang boses ni Demigod Ferocity. Dahil nagpahinga sandali si Francis, naabutan ni Demigod Ferocity. Iyon ay. Hindi pinansin ni Francis ang Demigod Ferocity at tumingin sa malayo. Sa isang tiyak na landas ng liwanag, ganap na binaliwala ng sagradong Haring Samsara ang mga ginintoang espada ng liwanag at pinahintulutan ang mga ito na tumago sa kanyang katawan habang mabilis siyang tumakbo sa landas ng liwanag na may napakabilis na bilis. Alam ng mga may kaunting alam tungkol sa Sacred King Samsara na mayroon siyang Samsara Immortal Body, kaya walang silbi ang pagsubok na ito laban sa kanya. Kailangan lang niyang iwasan ang mga bola ng banal na kapangyarihan na bumabagsak mula sa langit. Pagkatapos ng lahat, kapag ang isang kapangyarihan ay sapat na malakas, maaari pa nitong sirain ang layunin ni Samsara. Napagtanto din ni Francis na napakabilis ng Black Destruction Serpent Dragon. Katumbas ito ng mga nangungunang demigod ng parehong Lord Dynasties. Mukhang alam din ng Black Destruction Serpent Dragon kung saan mahuhulog ang mga bola ng Divine Power at madaling maiiwasan ang lahat ng panganib. Black Carp, hindi ka talaga natatakot sa kamatayan, no? Ang Demigod Dragon Emperor, na nasa tabi ng Black Destruction Serpent Dragon, ay nagsalita. Mayroon ka pa bang mukha para sabihin iyon pagkatapos mabigawang patayin ako ng 2 beses? Panunuyan ng Black Destruction Serpent Dragon. Tingnan natin kung saan ka tatakbo kapag nakarating na tayo sa dulo. Malamig na sumigaw si Demigod Dragon Emperor. Sa sandaling ito, walang magawa ang Demigod Dragon Emperor sa Black Destruction Serpent Dragon, ngunit kapag naabot na nila ang finish, wala sa mga eksperto dito ang magpapaalis sa Black Destruction Serpent Dragon. Tingnan natin. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagpahayag ng isang mapanghamak na ekspresyon. Sa tulong ng Eye of Destiny at ng kanyang sariling kakayahan, naniwala ang Black Destruction Serpent Dragon na makakaligtas siya sa mga bitek ng 2 Lord Dynasties at makakuha ng malaking kapalaran. Pinagmasdan ni Francis ang kanyang paligid. Hindi ko makita si Angelica. Nangangahulugan ito na si Angelica ay hindi sapat na mabilis at maaaring gumugugol ng mas maraming oras sa ilang mga pagsubok. Gayunpaman, makakadaan pa rin siya sa landas ng liwanag sa huli. Whoosh! Isang pares ng Scarlet Wings of Lightning ang kumalat mula sa likod ni Francis habang mabilis siyang tumakbo sa landas ng liwanag. Umasa siya sa kanyang Lightning Wings Flying Technique at God Spiritual ay para maiwasan ang panganib. Hindi nagtagal, muling itinapon ni Francis ang Demigod Ferocity. Habang parami ng parami ang mga eksperto na nagsimulang lumapit sa bola ng liwanag, ang distansya sa pagitan ng bawat landas ng liwanag ay naging mas maikli, at si Francis ay medyo higit sa 100 yarda ang layo mula sa Demigod Withered Breath. Sa kabutihang palad, ang lugar sa labas ng daanan ng liwanag ay may kakayahang harangan ang lahat ng kapangyarihan, kaya ang kapangyarihang nagmula sa Demigod Withered Breath ay hindi nakaapekto kay Francis. Mayroon pa ring 1,000 yarda bago matapos. Nakita ni Francis ang liwanag at napansin ang ilang istruktura sa loob nito. Gayunpaman, habang papalapit siya sa dulo, mas mahirap ang mga pagsubok. Sa isang tiyak na sandali, nakita ni Francis ang isang bola ng divine power na tumama sa isang hindi tao na demigod. Francis! Natigilan si Godfrey nang makita niya ang bilis ni Francis sa daan ng liwanag.
Noong una ay gusto niyang maabot ang pagtatapos bago si Francis, ngunit sa hitsura nito, imposible na ito ngayon. Sa sandaling ito, si Francis ay kapantay ng pinakamataas na eksperto ng dalawang Lord Dynasties, at siya ay itinuturing na isa sa pinakamalakas na kalahok sa landas na ito ng magaang pagsubok. Bukod kay Francis, mayroong Demigod Dragon Emperor, Demigod Dark Dragon, Demigod Withered Breath, Demigod Destruction, Black Destruction Serpent Dragon, at Sacred King Samsara. Para naman sa Demigod Dark Ocean mula sa Nine Darkness Palace, Demigod Floating Air, Demigod Ferocity, Demigod Scarlet Blood, at iba pang demigod mula sa ilan sa pinakamalakas na puwersa ay nasa likod nila. Ang pag-iral ni Francis ay halatang namumukod tangi at nagpalaki ng maraming atensyon. Lahat ng mga eksperto ng Dark Moon Lord Dynasty ay gustong patayin si Francis. Malapit na ako. Kumislap ang mga mata ni Francis. Nararamdaman din niya ang layunin ng pagpatay na nagmumula sa mga di pantaong eksperto. Dahil sa kanyang mahusay na pagganap, halos lahat ng hindi tao ay nakatingin sa kanya, ngunit malinaw na wala siyang magagawa tungkol dito. Boom! Hindi mabilang na mga bolts ng pulang kidlat ang tumama patungo kay Francis sa landas ng liwanag. Ang pulang kidlat ay naglalaman ng nakakapasong elemento ng apoy at isang bungkos ng mga batas ng pagkasira. Ito ang huling pagsubok sa landas ng liwanag. Whoosh! Hindi nangahas si Francis na harapin ang kidlat na naglalaman ng mga batas ng pagkasira ng direkta, kaya ginamit niya ang lightning wings flying technique para umiwas habang naghahanda para sa huling pagsingil. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.